Lapnos ang kalahati ng mukha ni Reyna dahil nadamay siya nung palang bata siya sa away ng kanyang ina at stepfather. Sa sobrang seloso ng amain, binuhusan nito ng bagong kulong tubig ang mukha ng kanyang ina. Pero dahil tinangka niya itong pigilan at awatin, siya ang pinagbuntunan nito kaya inabot ang kalahati ng kanyang mukha. Swerting hindi siya nabulag pero halos pikit ang kaliwang mata dahil sa tinamong first degree burn. Likas na maganda si Reyna nang ipinanganak, pero dahil sa pinsala sa mukha, palagi niyang tinatakpan ang kalahati nito sa gawing kaliwa tuwing lumalabas siya para itago ang anyo nito. Pangarap niyang makaipon para makapunta sa Amerika upang hanapin ang ama na kailanman ay hindi niya nakilala, pero mailap sa kanya ang tadhana. Dahil sa itsura, tanging isang heat press company lang ang tumanggap at nagtiwala sa kanya bilang empleyado. Katwiran nito, hindi naman panlabas na anyo ang kailangan upang makapagtrabaho kundi sipag at tiyaga. Pero paano babaguhin ang buhay ni Reyna ng isang mayamang bading na makakapansin sa pambihira niyang ganda isang gabi na nag-aabang siya ng jeep na masasakyan? Makakatulong nga ba ang pagkuha sa kanya nito bilang modelo sa beauty and wellness clinic sa kabila ng lapnos na kalahating mukha? O panganib ang nag-aabang sa kanya rito? Samahan po ninyo ako, ang nag-iisa niyong Mr. Hope, dito pa rin sa mga pambihirang kwentong buhay. Pawisan ng isang babae habang umiire. May mga nakaantabay naman na isang doktor at 2 nurse upang alalayan ang pagsilang ng isang sanggol. Muling umiri ng napakalakas ang babae hanggang sa marinig na nila ang pag-iyak nito. Kaagad niyakap ng ina ang kanyang sanggol upang madama nila ang init ng balat ng isa't isa. Kahit pagod at nangihina, gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang masilayan na niya ang itsura ng kanyang nag-iisang anak. Isang babae, mestisa ang kanyang balat at matangos ang ilong. Mahaba at medyo makapal ang nakatikwas nitong mga pilikmata. Samantalang agaw pansin din ang hugis puso na labi nito. Nang matapos na silang malinisan ng mga nurse at doktor, nanatiling nasa bisig niya pa rin ang sanggol. Hindi maalis-alis ang mga mata niya sa mukha ng kanyang natutulog na anak. Napakagandang bata, ano? Komento ng isang nurse nang puntahan sila nito upang kumustahin ang kanilang kalagayang mag-ina. Bakit wala pa ang father niya? Natahimik siya dahil hindi niya alam ang isasagot sa nurse. Dahil hindi siya sumagot, nagpatuloy ang nurse sa pakikipag-usap sa kanya. Mukha kasing may lahi po yung anak nyo. Hindi siya muling sumagot sa nurse dahil ayaw niyang basta-basta magkwento patungkol sa kanyang buhay. Binalik niya muli ang tingin sa kanyang anak habang inaalala ang ama nito. Isang kano ang nakilala ni Alma na nauwi naman sa pagkakabuo ng isang bata sa kanyang sinapupunan. Hindi na niya alam kung paano siya makikipagkomunikasyon sa dayuhan na yon dahil bumalik na ito sa Amerika. Ganun lang kadali nito kinalimutan ang namagitan sa kanilang dalawa. Pinangalanan niyang Reyna ang kanyang anak. Lumaki itong maganda at masunuring bata. Nang tumuntong ito sa 8 taong gulang, nabigyan ng pagkakataon si Alma na magkaroon ng isang lalaking katuwang niya sa buhay at tatayong ama ni Reyna. Yan na ba yung anak mo? Tanong ni Noel kay Alma nang makita na niya ng personal si Reyna ngunit nagtatago ito sa likod ng kanyang ina. Oo, siya nga. Binaling ni Alma ang tingin sa kanyang anak na naiilang pa rin sa presensya ni Noel. Reyna, anak, magmano ka kay Tito Noel mo. Dali na, anak. Dahil sa pangungumbinsi ng kanyang ina, dahan-dahan itong lumapit kay Noel at nagmano sa kanya. Tuwang-tuwa naman si Alma sa loob-loob niya dahil sa wakas ay mararanasan na rin ni Reyna ang magkaroon ng isang ama. Wow, very good, anak. Samantalang pinagmasdan lang ni Noel si Reyna habang nakakunot ang kanyang noo. Mabait na bata yan si Reyna. Medyo naiilang pa yan sa'yo kasi syempre ngayon ka lang niya nakita. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman siya katulad ng ibang bata na pasaway sa kamalikot. Napatangu-tangu lang si Noel. Alam ko, mukha namang mabait talaga yung anak mo. Oh anak, siya si Papa Noel ha? Papa? Inulit ni Reyna ang sinambit ng kanyang ina na may pagtataka sa kanyang mukha.
Oo anak, siya na ang magiging papa mo. Ang akala ni Reyna ay magiging masaya siya gayong mararanasan niya na ang magkaroon ng isang ama. Ngunit imbis na mapuna ng pagmamahal ng isang ama na hinahanap niya, ay nabalot lamang ng takot ang kanyang puso. Simula nang tumira na sa kanilang tahanan si Noel, naging maingay ang kanilang bahay dahil sa palaging pagtatalo ng kanyang ina at ng kanyang amain. Sinabi ngang katrabaho ko lang yun. Angal ni Alma kay Noel. Huwag mo kong ginagago, Alma. Katrabaho lang, pero nakaangkas ka sa motor niya? Nagmalasakit lang yung tao na ihatid ako tapos bibigyan mo na mali siya. Kung sinundo mo kaya ako sa trabaho, di sana hindi ko na kailangan magpatid pa sa iba. Umalis ka na sa trabaho mong yan. Sinasabi ko sa'yo, Alma, hindi mo magugustuhan kung anong magagawa ko sa'yo. Pinandilatan pa ng mata si Alma dahil sa galit. Talaga? Ngayon tatakutin mo pa ako? Sino ka para patigilin ako sa trabaho? Meron akong binubuhay na bata kaya hindi mo ako mapipigilan. Bakit? Tingin mo ba mapapakain mo kami ng kakarampot mong kita sa pagkakarpentero mo? Palagi mo lang namang pinambibili ng bisyo mo ang kita mo. Pikang-pika ng wika ni Alma. Anong sabi mo? Bakit? Ani Alma. Totoo naman, di ba? Mas pinagkakabalahan mo pa yung bisyo mo kesa sa pamilya mo. Pamilya? Sarkastikong napatawa si Noel. Anong pamilya? Hindi ko nga anak yung batang yan. Pinilit mo nga lang ako na magpakaama para dyan. Nagpanting ang tenga ni Alma dahil sa kanyang narinig. Kusang gumalaw ang kanyang kamay at dumapo ang palad niya sa pisngi ni Noel. Bahagyang nagulat si Noel dahil sa kanyang ginawa. Hawak-hawak nito ang pisngi niya na kung saan siya sinampal ni Alma. Napakurap-kurap naman si Alma. Noel, sorry. Hindi ko sinasadya. Umiling-iling si Alma habang nanginginig ang kanyang labi. Hindi ko sinasadya, maniwala ka. Unti-unting ikinuyom ni Noel ang kanyang kamao. Hayop kang babae ka! Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang kanyang pagsigaw. Akala mo ba hindi rin kita kaya saktan, ha? Talaga sinusubukan mo ang pasensya ko! Nanlaki ang mga mata ni Alma nang hablutin nito ang takore na kasalukuyan pang may pinapainit na tubig. Teka, anong gagawin mo? Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi alam ni Alma kung naiwasan niya nga ba ang kumukulong tubig na binuhos sa kanya ni Noel. Nagising na lamang ang diwa niya nang makarinig siya ng isang matinis na sigaw na para bang namimilipit sa sakit. Anak! Sigaw niya nang makita niya si Reynang nakasalampak sa sahig habang umiiyak. Sa pusa po nito ang kanyang pisngi na napaso mula sa kumukulong tubig. Samantalang hirap na hirap itong ibuka ang kaliwa niyang mata. Dahil sa insidenteng yun, dali-daling sinugod ni Alma si Reyna sa ospital. Sa kabutihang palad, naging stable din kaagad ang naging lagay ni Reyna. Dok, ano pong magiging lagay ng anak ko? Tuluyan na po bang mabubulag yung isang mata niya? May ilang araw pa po bang aabutin bago niya mabuka ng maayos ang mata niya? Sunod-sunod na tanong ni Reyna habang sinusuri ng isang babaeng doktor ang kalagayan ng kanyang anak na kasalukuyang nagpapahinga pa. Ang natamo po ng inyong anak, ma'am, ay first-degree burn. Medyo malala ang inabot ng kaliwang mukha niya. Mabuti na lang hindi nabulag ang kanyang mata, pero hindi na rin niya yun maibubuka ng todo. Sa ngayon, under observation pa po siya. Tingnan natin kung maayos naman ang reaksyon ng katawan niya sa mga gamot. Baka pwede na namin siyang i-discharge sa Makalawa. Hindi pa rin mawala ang pag-aalala na nakaguhit sa mukha ni Alma. May mga gusto pa po ba kayong itanong, ma'am? Matanong ko lang ho, makakabalik pa po ba sa dati ang itsura ng anak ko? Mahinang tanong ni Alma. Base po sa observation sa ngayon, mukhang malabo pa. Dahil sa naging sagot ng doktor, napatakip si Alma sa kanyang bibig. Pinigilan niya ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Pero syempre po, oobserbahan pa rin po namin ang pag-heal ng sugat niya. Pero malaki rin kasi yung paso sa mukha niya and boiling water pa po ang dumali sa kanya kaya sigurado po talagang magpepeklat po yun sa mukha niya. Sa kaliwang mata naman, ire-recommend ko naman siya sa espesyalista sa mata para mas masigurong walang na-damage sa loob nito. Pagpapaliwanag ng doktor. Napayuko na lamang si Alma habang pinipigilan nito na maging emosyonal sa harap ng doktor. Samantalang nanatiling walang imikan doktor at marahang tinapik na lamang siya sa balikat.
Pasensya na ho kayo. Tanging nasabi na lang ni Alma. Kasalanan ko po kasi kung bakit nagkaganito ang anak ko. Huwag po kayong mag-alala. Kalmadong tugon sa kanya ng doktor. Ang mahalaga po maayos ang kalagayan ng anak nyo. Pasensya na rin po kayo at kailangan ko muna mag-asikaso ng ibang pasyente. Napatangu-tangu na lang si Alma habang may namumuong luha sa kanyang mga mata. Sige po, mauna na po ako sa inyo. Tawag na lang po kayo sa nurse kung may kailangan kayo. Pagtatapos ng doktor at tuluyan na ring umalis, tulala na lang na napatingin si Alma sa kanyang anak na payapang natutulog pa rin hanggang ngayon. Muling nanumbalik sa isip niya nang marinig niya ang palahong nito dahil sa pagkapaso sa kanyang mukha. Hindi niya mapigilang maawa sa kanyang anak. Nang makatulog si Alma habang binabantayan si Reyna, narinig niya ang pag-ingit nito. Anak, Tila antok pa na sabi ni Alma. Reyna anak, Muling sambit niya. Mama, Mahinang tugon ng batang si Reyna. anak, Kaagad siyang nilapitan ni Alma. anong pakiramdam mo anak? May masakit ba sa'yo? Ang hapdi ng mukha ko, Mama. Tila nahihirapan pa ito sa pagsasalita dahil sa benda at sa iniindang sakit. Kaagad tinawag ni Alma ang doktor para masuri si Reyna. Sinabi lang nito na kailangan lang sundin ang mga bilin niya at maging matyaga lang sa sitwasyon ngayon ng bata. Nang makaalis na ang doktor, saka naman naisipan ni Alma ang kausapin ng masinsina ng kanyang anak tungkol sa kanyang kalagayan. Gagaling pa po ba ako, Mama? Parang dinurog ang puso ni Alma nang marinig niya ang inosenteng tanong ni Reyna na walang kamuang-muang sa sinapit nito. Oo naman, anak. Hinawakan niya ang kamay nito at pinisil. Gagaling ka, syempre. Paano po kung hindi ako gumaling? Tanong pa ng bata. Bakit mo ba sinasabi yan? Imposible yun, anak. Magagaling ang mga doktor dito. Sinubukan ni Almang patatagin ang loob ng kanyang anak. Pero yung mukha ko po, ganito na po ba ako habang buhay? Tila naninigurong tanong ng musmos. Natigilan si Alma sa tinura ni Reyna. Hindi niya alam ang isasagot o kung paano niya ipaliliwanag sa isang bata na baka manatili ng sira ang mukha nito. Mama, Tinawag siya ng kanyang anak dahil nababahala na ito sa pagkatahimik ng kanyang ina. Naguguluhan si Reyna nang niyakap na lang siya ng kanyang ina habang humihikbi. sorry anak. Sorry. Paulit-ulit yung binubulong sa kanya ni Alma ngunit masyado pang bata si Reyna para maintindihan kung bakit ganun na lamang ang reaksyon ng kanyang ina. Bumitaw sa pagkakayakap sa kanya si Alma at pinunasan ng luha niya sa magkabilang pisngi. Nagpakawala muna siya ng hininga upang maihanda ang sarili sa pagpapaliwanag sa kanyang anak. Sabi ng doktor baka hindi na bumalik sa dati ang mukha mo dahil sa pagkapaso mo sa mainit na tubig na nabuhos ni Papa Noel mo. Pasensya na anak, walang magagawa si Mama. Yan ang sabi ng doktor. Ayoko! Naputol sa pagsasalita si Alma nang marinig niya ang pagtaas ng boses ni Reyna. Ayoko, Mama! Kasunod niyang narinig ay ang paggawa nito. Sabi niyo, Mama, gagaling ako! Nataranta si Alma dahil sa pagwawala ng kanyang anak. Sinubukan niyang pakalmahin si Reyna ngunit nanatiling umiyak ito ng napakalakas dahil sa hindi niya pagtanggap sa kinahihinatnan niya. Nurse! Nurse! Tulong naman, nurse! Kaagad umaksyon ang iilang mga nurse para tulungan si Alma sa pagpapakalma sa kanyang anak. Makalipas ang ilang araw, unti-unti namang gumanda ang kondisyon ni Reyna, ngunit nananatili pa rin ang bakas ng sinapit mula sa kanyang amain. Matapos maresetahan ng mga gamot, natingnan na rin siya ng isang doktor na eksperto naman sa mata. Sa kabutihang palad, hindi nabulag ang kaliwang mata ni Reyna, ngunit hindi niya na ito maibubuka ng normal gaya ng dati. Na-discharge na sa ospital si Reyna at nakauwi na silang mag-ina sa kanilang tahanan.
Tila nawala ang dating sigla ng bata at nanatiling blanko ang ekspresyon nito habang papasok na sila sa loob. Habang inaalalayan ni Alma si Reyna, natigilan naman ito nang makita niya si Noel sa sala na prenteng nakaupo lang at nakabukaka pa, na para bang walang pakialam sa pagdating nila. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong sa kanya ni Alma at binitiwan niya muna saglit si Reyna at padabog na naglakad sa pwesto ni Noel. Ang kapal na mukha mong umuwi pa ditong hayop ka! Dinuro niya ito. Tumayo ka dyan! Lumayas ka dito! Aba, naitugon ni Noel. Sino ka para utusan ako? Tumayo ito upang sindakin si Alma. Ang dami kong inayos dito sa bahay na to tapos papalayasin mo ko? Wala kang utang na loob! Anong walang utang na loob? Bakit ako magkakaroon ng utang na loob sa isang tarantadong katulad mo? Nandilim kaagad ang ekspresyon ng mukha ni Noel dahil sa sinabi ni Alma. Samantalang sa isang sulok, hindi naman mapakali si Reyna at mayat maya siya napapaigtad dahil sa sigawan nilang dalawa. Anong sabi mo, ha? Marahang tinulak niya si Alma kaya napaatras ito. Ulitin mo kung ano sinabi mo! Bakit ha? Bubuhusan mo ba ulit ako ng mainit na tubig? Sige, gawin mo! At ipapablatter kita sa ginawa mo sa anak ko! Subukan mo lang! Pagbabanta pa niya. Ano? Natatakot ka ngayon, ha? Sarkastikong banat sa kanya ni Alma. Sige, kung ayaw mong lumayas, di kami na lang ang aalis. Mas mabuti pang matulog kami sa kalsada kaysa tumira kasama mo! Napahalakhak naman si Noel dahil sa sinabi ni Alma. Aba sige, talaga lang ha? Kaya mong mabuhay nang wala ako? Sige, ikaw ang bahala. Bahala kayong magutom o mabulok sa kalsada. Wala na akong pakialam sa inyo. Puro ka na lang dada ng dada. Nakakarindi ka na. Hindi siya pinansin ni Alma at nagmadali lang ito sa paghahakot ng mga gamit at ng mga damit. Akala mo ba may tatanggap pa sa yung lalaki? Pasalamat ka pa nga sa akin, pinatulang kita kahit may anak ka na pala. Walang tigil pa rin sa pagsasalita si Noel habang nagmamadali si Alma sa pagkuha ng mga damit. Nang mapununan niya ang isang malaking bag, hinila niya na si Reyna. Tara na, Reyna. Pero mama, saan tayo? Maluhaluhang tanong ng anak. Hindi niya sinagot ang nagugulumihan ng anak at pinagpatuloy lang nito ang paghatak sa kanya palabas ng bahay. Kahit pa mahirap, pinili ni Almang tuluyan ang lumayo kay Noel, kung saan-saan sila nagpunta upang makahanap ng matitirhan. Hindi yun naging madali para sa kanilang mag-ina gaya ng inaasahan niya. Ngunit kailangan niyang panindigan ang desisyon na yun upang hindi na maulit ang nangyari kay Reyna. Muling namuhay si Reyna na walang ama at lumaking nakatatak pa rin sa kanyang alaala ang nangyari sa mukha dahil sa kalupitan ng kanyang amain. Tuluyan na ring bumaba ang kumpiyansa niya sa sarili. Hindi siya nakatakas sa mga panunukso at panlalait ng ibang tao hanggang sa natuto na lang siya na masanay na makarinig ng ganon. Sa paglipas ng ilang taon, sa kabila ng mahirap na buhay at sitwasyon, nakaraos naman si Reyna at ang kanyang inang si Alma. Naigapang nito ang kanyang pag-aaral at nakatapos naman siya. Natuto siyang dalhin ang kanyang sarili at manamit ng maayos habang tinatago ng mahaba niyang buhok ang kalahating mukha niya. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, anak? Ngumiti lamang ng tipid si Reyna sa tanong ng kanyang ina. Alam niya naman po na matagal ko nang gustong makilala ang tunay kong tatay. Kaya kailangan ko po talagang lumuwas ng Maynila para makapag-ipon. At pangarap ko pong makalipad ng Amerika. Nakangiting sambit ni Reyna. Napatangu-tangu na lang ang kanyang ina. Sige, alam ko namang hindi na kita magagawang pigilan sa gusto mo, anak. Napansin ni Reynang malungkot ang kanyang ina, kaya mahina siyang tumawa at lumapit dito. Ano ka ba, ma? Babalik ka naman po kita rito. May cellphone ka naman. Pwede naman kitang tawagan o pwede mo akong tawagan pag gusto mo akong makausap. Babalitaan din po kita pag nakaharap ko na ang tatay ko. Nakangiti ito habang hinahaplos ang likod ng ina. Siyempre, nag-aalala lang ako. Paano kung hindi mo kayanin ang buhay dun? Mahinang sambit nito. Hindi yan, ma. Kontra niya sa pag-aalala ng kanyang ina. Huwag ka masyado mag-alala sa akin.
kaya ko naman ang sarili ko. Napangiti na lang ng mapait si Alma. O sige, magpahinga ka na at ako na magpapatuloy ng pag-aayos ng mga gamit mo. Hindi naging madali ang paghahanap ng trabaho ni Reyna pagkarating niya sa Maynila. Marami siyang inaplayan, ngunit ilang linggo pa lang ang lumipas bago siya may nakuhang trabaho sa heat press. Masaya siyang may tumanggap na sa kanya sa kabila ng kanyang itsura, ngunit hindi naman siya nakatakas sa mga pangiinsulto at pagmamaltrato ng iba. Subalit tiniis niya ang lahat ng yun hanggang sa tumagal siya ng ilang buwan. Sa ilang buwan niyang pagtatrabaho, alam niyang hindi pa rin yun sapat para makaipon ng panggasto sa pangarap niyang makapunta ng Amerika para hanapin ang tunay niyang ama. Anong oras na? Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Reyna. Kanina pa pabalik-balik ang tingin niya sa kanyang relo. Ano ba yan? Malilate na ako. Hindi pa rin ako nakakasakay ng jeep. Sa tabi niya ay may isang bading na hindi naman katandaan. Katulad niya ay naghihintay rin nito ng masasakyan. Pasimple niyang pinagmamasdan si Reyna na tila ba meron nitong napansin sa kanya na tanging siya lang ang nakakakita. Iha, bukas ang zipper ng bag mo. Nasa malayo ang tingin ni Reyna kaya hindi niya napansin ang sinabi sa kanya ng katabi niya. Hoy, Iha! Ay, po? Nakuha na nito ang atensyon ni Reyna. Ay, iyong bag ko po ba? Mahinang napatawan na lang ang bading. Narinig mo naman pala ako, ate girl. Oo, Iha. Bukas ang zipper, oh. Sorry po. Wala po kasi ako sa sarili. Salamat po. Sinara na ni Reyna ang zipper ng bag niya na nakabukas. Ilang taon ka na ba, Iha? Mukhang nasa 20s ka pa siguro, no? Tanong ng bading. Po? Napabuntong hininga na lang siya habang natatawa. Ay, tama ka nga. Wala ka nga sa sarili. Edad ko po? 22 po. Sure ka na dyan? Final answer? Ay, charot lang, Iha. Muling lumabas na naman ang mahinang tawa mula sa bibig niya. Ako nga pala si Mother Bong. Mother Bong? Ulit ni Reyna nang may pagtataka sa mukha kung bakit bigla na lamang nagpakilala ang isang estranghero sa kanya. Yes, Mother Bong. Alam mo kasi may beauty and wellness clinic ako. Matagal na ako naghahanap ng model. Tingin ko swak ka ron. Baka lang type mo ang offer ko, Iha. Mas lalong gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Reyna. Kaagad siyang napatanong sa kanyang sarili kung bakit ang isang katulad niya ay o-offera na maging isang model. Ito yung calling card ko. Inabot ni Mother Bong ang calling card niya kay Reyna. Negosyante ako kaya huwag ka matakot. Punta mo na lang ako dyan or tawagan mo na lang ako sakaling interesado ka. Seryoso po ba kayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Reyna. Ako po? Ngumiti sa kanya si Mother Bong. Oh, at bakit naman hindi? Napatingin siya bigla sa harapan ng may dumaan ng isang kotse. Ay, mukhang ito na'y binukong car. Ingat ka, Iha. Naglakad na ito patungo sa kotse at saka sumakay. Sinundan na lamang ito ng tingin ni Reyna habang umaandar palayo. Nawala bigla sa isip niya na malilate na siya sa trabaho dahil sa pagkaintriga sa taong yon. Nang makarating siya sa kanyang trabaho, gaya ng nakagawian ay samut-saring sermon ang natanggap niya. Kasunod naman ito ay ang mayat-maya na pangiinsulto at pagmamaltrato sa kanya. Sa tingin mo ba porke may diferensya ka sa mukha o dyan sa kaliwang mata mo magiging maluwag na kami sa'yo? Kaya ang lakas ng loob mo magpalate ngayon, ano? Nakapamewang na pananaray sa kanya ng amo na mukhang nasa 40 na. Nakapiksikat ito at may makapal na kolorete sa mukha. Yumuko ng ilang beses si Reyna. Pasensya na po kayo. Wala po kasi akong masakyan kanina. Ayokong marinig ang kahit na anong palusot mo, Bro Hilda. Tinatanong ko bang dahilan mo? Wala akong pakialam kung anong sabihin mong rason sa pagiging late. Matagal ka na nagtatrabaho dito. Sinabi ko na sa'yo na ayoko sa mga taong late. Napakagat ng labi na lang si Reyna habang ang iilan niyang mga kasamahan sa trabaho ay pasimpleng tinatawanan lang siya dahil sa pagpapahiya sa kanya ngayon ng kanyang amo. Bahagyang napadaing si Reyna at napahawak sa buhok niyang nakatali nang hinila ito ng kanyang amo
upang sapilitang salubungin ang tingin niya. Ano, hindi ka ba marunong tumingin sa taong pinagsasabihan ka? Tumaas na ang boses nito kaya ang mga katrabaho ni Reyna ay sabay-sabay na napaigtad. Pasensya na po talaga, madam. Hindi na po mauulit. Iiwasan ko na pong maging late. Nagpakumbaba na lang si Reyna kahit hindi naman siya palaging nalilate sa pagpasok niya sa trabaho. Padabog nitong binitawan ang buhok ni Reyna, kaya napahawak na lang siya sa sarili niyang buhok dahil medyo nasaktan din siya sa ginawa nito. Lumayas ka na sa harapan ko! Kilos na! Lalong umiinit lang ang ulo ko dahil sa mukha mo! Bilis! Nataranta si Reyna sa muling pagsigaw sa kanya ng kanyang amo. Kaagad itong umalis sa harapan niya at nagtungo na kaagad sa pwesto nito para simulan ang trabaho niya ngayong araw. Habang kumikilos si Reyna ay ramdam niya ang tingin sa kanya ng mga katrabaho niya. May ibang pangungutya, may awa at panguhusga. Lahat ng yun ay hindi maganda sa pakiramdam ni Reyna. Kahit sanay na siya sa pangungutya ay hindi ibig sabihin nun, hindi na siya nasasaktan sa ganun trato. Gayunpaman, ayaw niya rin ang kinaawaan siya dahil mas lalong nararamdaman niya kung gaano kababa ang tingin sa kanya ng mga tao dahil sa kanyang itsura. Hindi lang siya sa sariling amo nakakaranas ng pagmamaltrato. Kahit sa mismo mga katrabaho niya, hindi rin maganda ang pakikisama sa kanya. Napahinto si Reyna sa paggamit ng heat press machine nang biglang may lumipad na t-shirt sa kanyang mukha. Tinapon pala ito ng isa sa mga kasamahan niya. Tignan mo nga yung gawa mo! Tignan mo! Pinandilatan pa nito ng mata si Reyna. Samantalang si Reyna ay kahit nagtataka, inalis na lang ang t-shirt sa mukha niya at sinuri ang pagkakaprint nito. Bakit? Ano bang mali dito? Tanga! Hindi mo ba nakikita? Nilamukos nito ang t-shirt sa mukha ni Reyna dahil sa sobrang inis. Maglalagay ka na lang ng logo dyan, tabingi pa! Bobo! Napapikit na lang si Reyna dahil pinagsigawan pa sa mukha niya ang huling salitang sinabi nito. Oo, pasensya na. Mali ko to. Hindi mo na kailangan sabihin yung salitang yan sa akin dahil wala kang karapatan. Napakurap-kurap ang katrabaho niya dahil sa gulat nang marinig niya ang sinabi ni Reyna sa kalmado nitong boses. Aba, Hindi makapaniwalang saad nito. ibang klase. Tumatapang ka na ngayon, ha? Napasigaw na lang sa gulat si Reyna nang biglang puwersahang sinubsob nito ang mukha niya sa heat press machine. Sinubukan niyang iangat ang ulo niya, ngunit mas nanaigang lakas ng katrabaho niya. Teka, ate, wag! Pagmamakaawa ni Reyna. Ano, nasa na ang tapang mo ngayon, ha? Kapal na mukha mong sagot-sagutin ako? Mas nauna ako sa'yo dito? Tutal sunog na rin naman ang kabila mo mukha. Di pantayin na natin. Ano? Bumilis ang kabog ng dibdib ni Reyna nang makita niyang nakahawak sa handle ang kabilang kamay ng katrabaho niya. Biglang nanumbalik sa mga alaala niya ang pagkabuhos ng kumukulong tubig sa mukha niya noon. Wag, please, ate, wag! Parang awa mo na! Hindi na napigilan ni Reyna na umiyak dahil sa takot. Paulit-ulit siyang nakikiusap sa katrabaho niya. Samantalang ang mga nakasaksi ay nakinood lang. May ibang naaawa ngunit walang naglakas ng loob na kumilos sa kanila upang tulungan man lang si Reyna. Napahagalpak naman sa tawa ang katrabaho ni Reyna at saka marahas na hinila ang buhok niya para maalis sa tapat ng heat press machine. Sa susunod kasi matuto ka na lang tumahimik at makinig sa mga sinasabi ko. Marahas niyang binitiwan ang buhok ni Reyna at saka na ito naglakad palayo. Samantalang si Reyna ay tumakbo patungong comfort room habang humahagulgol. Hinarap niya ang sarili sa salamin habang hinihingal. Sinapu niya ang kalahati ng mukha niya na muntikan ng madali ng heat press machine kanina. Walang tigil sa panginginig ang mga daliri niya dahil sa naramdaman niyang takot. Napapikit siya ng mariin at muling dumaloy ang mga luha niya sa kanyang pisngi. Hindi naman ako masamang tao. Saad niya sa sarili sa pagitan ng kanyang paghikbi. Pero bakit? Bakit palagi na lang akong tinatratong ganito? Maya-maya lang ay napatigil siya. Isinilid niya ang kanyang kamay sa bulsa
at hinugot doon ang isang calling card. Matama niyang binasa ang buong pangalan ni Mother Bong, pati ang numero nito at ang address ng klinik. Nang makauwi na siya sa apartment na tinutuluyan niya, muli niyang tinitigan ang calling card na binigay sa kanya ni Mother Bong. Tila nagtatalo pa rin ang kanyang isip. Ilang segundo pa ang lumipas habang pinagmamasdan niya ang mga numerong nakaprint sa calling card hanggang sa nagpakawala siya ng isang malalim na pagbuntong hininga. Hindi niya naman iaabot sa akin to kung hindi siya seryoso, di ba? Bulong niya sa kanyang isip. Hindi niya pa rin maiwasang magduda sa kanyang sarili. Muli niyang nasapo ang kanang pisngi niya na walang malaking peklat. Sabay pag-alala sa naganap kanina at kung ano ang maaaring mangyari sa kanya kung tinuloy ng isang katrabaho niya ang binabalak nito. Wala namang mawawala sa akin kung susubukan ko. Pangungumbinsi niya sa sarili. Kesa naman tumagal pa ako sa lugar na yun at magtiis pa sa trato nila. Inilabas na niya ang kanyang cellphone at tinay pa mga numerong nakasaad sa calling card. Maya-maya pa, pagkatapos ng ilang ring ay narinig niya na ang boses ni Mother Bong. Hello, it's Mother Bong from Beauty and Wellness Clinic. How may I help you? Tumikhim muna si Reyna bago magsalita. Hello po. Oh yes? Sagot sa kanya nito sa kabilang linya. Ay, teka, pamilyar ang boses mo, iha. Ikaw yung nakasabay kong mag-abang ng sinakyan kanina, tama ba? Napatangu-tangu si Reyna. Opo, ako nga po yun. Well. So it's a yes ba? Pumapayag ka na maging modelo ko? Opo, pumapayag na ho ako. Mahiinang sagot ni Reyna. Ay, bongga! Kahit sa cellphone lang sila magkausap, nai-imagine niya na kung gaano kaligalig si Mother Bong dahil sa tuwa. Bigla tuloy siyang napangiti dahil nakakahawa ang pagiging masiyahin nito. Akala ko pa naman magpapakipot ka pa muna. Ay naku, mabuti na lang at napapayag kita agad. Sisiguraduhin kong hindi mo ito pagsisisihan. So, bago tayo makapag-set ng date kung kailan tayo magkikita, pwede ko bang malaman kung anong name mo, iha? Reyna na lang po. Agad na sagot niya kay Mother Bong. Pagkatapos nun, pinag-usapan na nilang dalawa ang kanilang pagkikita. Nang sumapit ang day off ni Reyna, natagpuan niya ang sarili sa harap ng malaking bahay ni Mother Bong. Napahigpit ang kapit niya sa strap ng kanyang bag. Wala nang atrasan to. Bulong niya sa sarili saka pinindot na ang doorbell. Nang tumunog ito, kaagad namang bumukas ang gate. Bumungad sa kanya ang isang babaeng halos kasing tangkaran niya lang. Base sa itsura nito, mukhang hindi naman nagkakalayo ang edad nila. Napatakip si Reyna ng balabal sa kalahati ng mukha niya. Ano pong kailangan nyo? Tanong sa kanya ng babae. Si Mother Bong po. Pinapunta niya po ako rito. Napatangu-tango ang babae. Ganun ba? Sige, pasok ka. Pinapasok naman siya nito at sinara ang gate. Sinenyasan siya nitong sumunod at saka nauna na itong maglakad papunta sa loob. Malawak ang sala at tahimik ang buong paligid. Black and white naman ang color theme ng bahay ni Mother Bong, kaya napakalinis at elegante nitong tingnan. Umupo naman sa sofa si Reyna habang nililibot ang tingin sa paligid. Bakas pa rin sa mukha niya ang pagkamangha. Nasa sariling office pa kasi niya si Mother Bong. Ano po palang name nyo? Para i-message ko na lang siya na bumaba dito. Babanggitin na sana niya ang kanyang pangalan, ngunit sabay silang napalingon nang may marinig silang takong na naglalakad pababa ng hagdan. Nakasuot ng puting polo si Mother Bong at black pants. Nang magkasalubong ang mga mata nila, kaagad siyang sinalubong ng malawak ng ngiti nito. Reyna, iha! Napakurap-kurap si Reyna nang bigla siyang niyakap nito. I'm glad nandito ka na. Sabay bitiw sa pagkakayakap. Alanganin namang napatawa na lamang ng mahina si Reyna. Opo, kararating ko lang po ngayon. Napadako naman ang tingin ni Mother Bong sa babaeng sumalubong kay Reyna.
Na-meet mo na palang anak ko. Iminwestra niya ang kamay niya sa babae. Siya nga pala si Chloe, ang adopted daughter ko. Pwede ka lumapit din sa kanya if may kailangan ka sa akin. Tutulungan ka rin niya. Hello? Magalang na pagbati sa kanya ni Reyna. Hi. Tipid lang na tugon nito at saka alanganing umiti. Nakakatuwa naman. Dahil mukhang magkasing age kayo, baka magkasundo rin kayong dalawa. Si Chloe kasi iha, only child lang siya so madalas wala talaga siyang kalaro kasi syempre naman, wala akong matres, hindi ko naman mabibigyan niya ng kapatid. Kaloka. Napatawa pa ng konti si Mother Bong sa sarili nitong biro, kaya natawa na lang din si Reyna. Nilingon naman ni Chloe ang kinikilala niyang ina na si Mother Bong. Wait, Mommy. Siya ba yung model na sinasabi mo? Yes, siya na nga yun, anak. Sagot ni Mother Bong. Naningkit ang mga mata ni Chloe habang pinagmamasdan si Reyna mula mukha hanggang paa. Napataas ang isang kilay nito. Hindi nito tuloy maiwasang mapatanong sa isip kung sigurado ba talaga si Mother Bong kay Reyna. Dahil base sa first impression nito sa kanya na hindi naman mukhang model material. Lalo't kapansin-pansin naman talaga ang peklat sa kaliwang parte ng mukha niya na halata namang kanina pa niya pilit tinatago. Halatang bigla itong napatawa ng mahina, ngunit pinigilan lang ang sarili. I mean, pwede ko bang malaman paano niyo siya napili na maging model? If you don't mind me asking, I just want to know. Umakbay naman si Mother Bong kay Reyna. Nakita ko lang kasi siya minsan nung nag-aabang ako ng sundo. Pinansin ko na bukas yung bag niya at ayun, nagkatsikahan. Feeling ko naman magaan ang loob ko sa kanya. So, inabutan ko siya ng calling card ko kung interesado ba siyang maging model. Then eventually, pumayag naman siya sa offer ko. Di ba, Reyna dear? Napatangu-tango naman si Reyna bilang tugon. No. Natawa si Chloe dahil hindi naintindihan ni Mother Bong ang ibig niyang sabihin. Ang tinatanong ko, anong meron sa kanya at bakit gusto mo siya maging model? Bumagsak ang ngiti sa mukha ni Reyna nang maintindihan niya na kung ano ang ibig sabihin ni Chloe. Ngunit pinilit niyang sarili na wag maglikha ng kahit na anong reaksyon. Dahil sa loob-loob niya, gusto niya ring malaman ang isasagot ni Mother Bong. Dahil maganda siya. Maganda ang features niya kapag siya ay naging model. Nilingon ni Reyna si Mother Bong nang may pagtataka sa kanyang mukha. Sinuri niya ang mukha nito at hindi niya mabasa kung nagsisinungaling ba o sarkastiko lang na sinasabi yun. Kahit anong pangungumbinsi niya sa kanyang sarili, hindi niya magawang maniwala sa sinasabi nito. Para sa kanya ay kalokohang masabihan siya ng maganda dahil nga sa peklat niya sa mukha. Tingnan mo, iminwestra nito ang kamay sa kanang parte ng mukha ni Reyna. Ang ganda ng mata niya, parang manyika tapos yung pilik mata parang natural siyang naka-false eyelashes. Yung nose niya rin para sa akin ang ganda ng pagkakatangos. At ang pinaka nagustuhan kong feature sa kanya ay yung heart-shaped lips niya. Aminado si Reynang natuwa siya sa mga sinabi ni Mother Bong tungkol sa mukha niya. Hindi niya akalaing may mga taong kayang idetalye kung paano nila na-appreciate ang mukha ng isang tao. Sa sobrang baba ng kumpiyansa niya sa kanyang sarili, hindi niya akalaing meron pa palang isang taong makaka-appreciate at makakakita ng ganda niya. Tama naman ako, di ba? Pangungumbinsi ni Mother Bong sa anak nito. Wala namang magawa si Chloe kundi sumang-ayon dito kahit pahalatang may mga pagdududa sa loob-loob nito. Anyways, mag-uusap na muna kami ni Reyna sa office ko. Ikaw na muna ang bahala dito, dear. Pagkatapos marinig yun ni Reyna, sumenyas na ito sa kanya na pumunta na sa office para makapag-usap sila ng masinsinan. O iha, ingat ka sa pag-akyat sa hagdan ha. Turan sa kanya ni Mother Bong nang mapansin niyang nahihirapan sa hagdanan si Reyna. Nang makarating na silang dalawa sa office ni Mother Bong, hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at kaagad nang ipinaliwanag kay Reyna ang mangyayari sa pagmamodel niya. So familiar ka ba sa print ad and endorsement?
Ang mangyayari kasi, ipapaskil ang mukha mo sa klinik ko. Sa madaling salita, ikaw ang magiging mukha ng klinik ko and maybe, if papalarin, pwede ka rin maging endorser ng iba pang mga brand. I'm willing to help you naman hanggang sa ma-reach mo ang greatest potential mo. Pero, May pag-aalinlangan sa boses ni Reyna. Tinanggal niya na ang balabal na tumatakip sa kalahati ng mukha niya at saka nagsalita ulit. hindi po ba magiging problema tong itsura ko? Huwag kang mag-alala. Hindi naman kailangan buong mukha ang dapat na makita sa iyo. Kumpiyansang sabi nito. Paano kung makilala ako ng mga taong nakita na yung ganitong mukha ako? Hindi ba magiging problema din po yun? Baka biglang maapektuhan yung image ng... Iha, kalmadong tawag sa kanya ni Mother Bong. Magtiwala ka sa akin. Lahat ng ito nasasabi ko sa iyo dahil mataas ang kumpiyansa ko sa iyo. Kaya ikaw, magtiwala ka rin sa sarili mo. Trust me, hindi ka nila makikilala. So don't worry too much about it. Diretso siyang tinitigan ni Mother Bong sa kanyang mga mata. All you have to do is believe in yourself. Ang role ko lang dito, maging tulay mo sa ganitong field, pero ang lahat ng ito, nakasalalay sa kumpiyansa mo sa sarili mo. Pagpapaliwanag nito sa kanya. Pagkalipas ng isang oras, umalis na si Reyna sa bahay ni Mother Bong. Si Chloe naman, agad-agad kinausap ang kanyang foster parent habang nasa sala pa ito. Mami, Yes? Alanganing ngumiti sa kanya si Chloe. since you gave a chance to a person like that to be a model, does that mean I have a chance to? Naningkit ang mga mata ni Mother Bong. Chance saan? Mom, of course for being a model. Alam mo naman na gusto ko rin talagang maging model. Napabuntong hininga na lang si Mother Bong. Oo, alam niya na may interes sa pagmomodel si Chloe, ngunit hindi yun ang nakikita nito para sa kanya. Naku, mag-focus ka muna sa pag-aaral mo, anak. Saka na yung pagmomodel na yan. Mag-aral ka muna ng mabuti, okay? Pero mami, bakit siya? Bakit magiging model ang isang katulad niya? Naging seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Mother Bong. And what do you mean by that? Well, Natameme bigla siya. just look at her face. I don't see what's the problem with her face. Ang nakikita kong problema dito ay ikaw. Hindi kita tinuruan na mag-discriminate ng mga tulad niya. Medyo umiinit ng salita ni Mother Bong. Ma'am, that's not what I meant. Kung ganun, hindi mo kailangan i-point out ang mukha niya sa akin. Do you understand? Napatangu-tangu naman si Chloe. Pero bakit ako? Bakit kapag ako ayaw mo akong bigyan ng chance? I already told you, gusto ko mag-focus ka sa pag-aaral mo. Madali lang naman yung intindihin, Chloe, di ba? Kaya makinig ka na lang sa akin at tigilan mo na ako sa kapipilit ng gusto mo. Hindi na niya hinintay pa na sumagot ang kanyang anak at nagmadali ng umakyat sa hagdan. Naikuyom na lang ni Chloe ang kamao niya dahil sa sobrang inis. Unti-unting nagdilim ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bakit siya pwede tapos ako hindi? Bulong niya sa sarili. Napaka-unfair. Tumalikod siya habang mabibigat ang mga hakbang niya paalis ng bahay. Buwisit na Reyna yon? Ano bang meron sa kanya? Nang sumunod na araw, nakipagkitang muli si Reyna kay Mother Bong. Since na-mention mo pala before na nag-aalala ka sa mga dating kakilala mo, baka gusto mong patirahin na lang kita sa isang paupahang apartment ko. Tanong sa kanya ni Mother Bong nang ilibre siya nito sa isang cafe. Umiling-iling si Reyna. Ayos lang po, Mother Bong. Magstay na lang ako sa dati naming tinitirhan. May nahong wika ni Reyna. Sigurado ka? Ayaw mo talaga? Pabirong naglungkot-lungkutan sa harapan niya si Mother Bong. Ikaw naman, Iha, huwag ka na mahiya sa akin. Ako ang fairy godmother mo. O diba? Bongga! Ang ganda-ganda ng fairy godmother mo tapos tinatanggihan mo palagi ang grasya. Marahang napatawa naman si Reyna dahil sa biro ni Mother Bong. Pero seryoso po, Mother Bong. Okay lang naman po na doon na lang ako sa dati kong tinitirhan.
O sige, sabi mo eh. Ngumiti na lang sa kanya ito at humigop ng kape. Nga pala, free ka ba sa Friday, iha? Dahan-dahang tumango sa kanya si Reyna bilang tugon. Opo, free naman po. Ay, gusto ko yung siguradong sagot. Parang hindi ka pa sure sa sagot mo na yan, iha eh. Kasi kung hindi ka free, gagawan ko ng paraan. Opo, free naman po ako sa Biyernes. Wala pong magiging problema sa akin. Mabilis na tugon ni Reyna. Good. May schedule ka na kasi ng pictorial sa Friday. Ang schedule mo is, binuksan niya naman ang phone niya at may kung anong sinilip dito. 3:30 p.m. Banggit nito at saka tumingin kay Reyna. Pero kailangan kita ng buong araw so kailangan magkita tayo ng 9:30 a.m. Okay ba sa'yo? Sige po, Sumang-ayon naman kaagad si Reyna. pero tanong ko lang po, bakit po kailangan kong maging ganun kaaga? Bago kasi ang shoot, marami munang kailangan gawin sa'yo. Ani Mother Bong. Gaya nga ng napag-usapan nila, nakipagkita siya rito pagsapit ng 9:30 a.m. sa pinag-usapan nilang lugar at araw. Hindi niya akalaing bago ang mismong pictorial, marami pa pala silang pupuntahan ni Mother Bong. Una nilang pinuntahan ay ang isang nail salon para ipamanicure si Reyna. Pili ka lang dyan, iha ha. Akong bahala. Sagot ko to. Pero, Mother Bong, Dali na, huwag ka na mag-inarte. Ani Mother Bong. Naguguluhan naman si Reyna habang pinagmamasdan ang mga litrato ng mga kuko sa isang booklet. hindi ko po kasi alam eh. Hindi po ako naggaganito. Napailing-iling na lang si Mother Bong. O siya, sige, ako na lang ang pipili. Hinarap na ni Mother Bong ang mga manikurista. Ito miss, ito na lang ang gawin niyo sa nails niya. Huwag niyo na lang di masyadong habaan ha. Baka kasi yun ang preference ng alaga ko. Thank you. Sunod naman nilang pinuntahan ay ang hair salon. Si Mother Bong na lang din ang pumili ng hairstyle na bagay sa kanya. Inumpisahan na nilang banlawan ang buhok ni Reyna at lagyan ng mga mamahaling shampoo at conditioner. Nang nagawa na nilang mapatuyo ang buhok nito, saka na nila inumpisahang ayusan siya. Nang matapos ang mga kailangan gawin sa kanya, bahagyang napanganga na lang si Reyna nang makita niya ang kanyang itsura sa harap ng salamin. May malaking peklat pa rin sa kalahati ng mukha niya, ngunit dahil sa mga ginawa sa kanya, paunti-unting nagbago ang mababaw na pananaw niya sa kanyang sarili. Ay, bongga! Ang ganda! Bagay na bagay sa'yo, iha. Ang galing ko talaga pumili. Excited na tura ni Mother Bong. Nang umalis na silang dalawa sa hair salon, nagtungo naman sila sa isang department store para mamili ng mga damit na pwede niyang masuot para sa kanyang pictorial mamaya. Magaling si Reyna pagdating sa pagpili ng mga damit. Ngunit nahihiya siyang pumili dahil libre na naman ito ni Mother Bong, kaya ito na naman ang pumili para sa kanya. Nang matapos na sila sa pamimili ng damit, saka naman naisipan ni Mother Bong na kumain ng tanghalian sa isang restaurant. Thank you po talaga, Mother Bong. Nasabi na lang ni Reyna. Nahihiya pa rin siya sa dami ng naipagawa ni Mother Bong para sa kanya. Pakiramdam niya, hindi na babagay sa katulad niya ang mga ganong bagay. Sus, ano ka ba, iha? Magiging model kita, kaya masanay ka na sa ganito. Masayang sambit ni Mother Bong. Ngayon lang po kasi talaga ako nakaranas ng mga ganito. Hindi kasi ako mahilig sa mga ganito noon kasi parang hindi naman bagay sa akin eh. Mahinang wika ni Reyna. At bakit mo naman nasabi yan? Kumunot ang noo ni Mother Bong. Kasi kahit naman ayusan ko po ang sarili ko, parang wala namang magbabago sa akin. Pangit pa rin ako kaya nakakahiya para sa kanila. Napatawa naman ng mahina si Mother Bong. Alam mo, papaluin na kitang bata ka. Biro niya habang tumatawa. Alam mo yung sunog na parte ng mukha mo? Sobrang liit lang yan kumpara sa madaming magagandang bagay tungkol sa'yo. Bukod sa magagandang features ng mukha mo, yung kalooban mo ang pinakamaganda sa lahat. At bilang fairy godmother mo, hindi ako magsasawa na ipaalala yan sa'yo, iha. Pagpapaliwanag nito sa kanya,
Gumuhit ang munting ngiti ni Reyna sa kanyang labi dahil sa pagpapalakas ng loob sa kanya ni Mother Bong. Dala-dala niya ang mga salitang yun na mag-umpisa na ang pictorial nila nang sumapit na ang 3:30 ng hapon. Na-make-upan na si Reyna at nakasuot ng puting dress. Itinutok na ng photographer ang kanyang kamera kay Reyna at sinimulan na ang photoshoot. Nang matapos na ang pictorial ay nakatitig pa rin si Reyna sa refleksyon ng mukha niya sa isang malaking salamin. Ayaw niya pang alisin ang makeup dahil namamangha pa rin siya sa kinalabasan ng mukha niya na para bang nawala na sa isip niya ang kaliwang parte ng mukha niya. Wow, I guess mukhang maayos naman na naging photoshoot nyo. Nagulat naman si Reyna nang marinig niya ang boses ni Chloe sa likod niya. Kagad siyang napalingon at nginitian ito. Nandyan ka pala. Ani Reyna. Sorry, hindi ko napansin. So, sabihin mo nga sa akin. Lumapit sa kanya si Chloe habang hindi maganda ang timpla ng mukha nito. Anong ginawa mo sa mami ko? Paano mo siya nagawang utuin? Utuin? Ulit sa kanya ni Reyna. Teka, hindi ko inuuto si Mother Bong. Sarkastikong napatawa si Chloe. Liar! Sambit nito. Halata namang nagpapakasipsip ka lang sa kanya para mabigay niya sa iyo mga gusto mo. Abusada ka, mapagsamantala. And sa totoo lang, ang kapal ng mukha mo. Hindi kaagad nakapagsalita si Reyna dahil sa pagkabigla sa mga salitang binitiwan ni Chloe. Hinawakan ni Chloe ang baba ni Reyna at pinilit na iharap sa salamin. Tingin mo porket naranasan mo na magpakamodel kanina, magbabago ng tingin sa'yo ng mga tao? Tingnan mo nga yung sarili mo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Reyna. At gaya ng sinabi ni Chloe, tinignan niya uli ang sarili sa salamin. Walang nagbago sa'yo, Reyna. Pangit ka pa rin at ganun pa rin ang magiging tingin sa'yo ng mga tao kahit ano pang gawin mo. Padabog na binitawan ni Chloe ang baba niya. Tigilan mo na si Mami ha. Tigil-tigilan mo na ang paggamit mo sa kanya. Hinarap ni Reyna si Chloe. Chloe, maniwala ka. Hindi ko ginagamit lang si Mother Bong. Mariing depensa ng dalaga. Hindi ginagamit? E tingnan mo nga yung sarili mo. From head to toe, halata namang si Mami lahat ang nagpaayos niyan. Sarkastiko at iritableng sambit ni Chloe kay Reyna. Tandaan mo to ha. Kahit gaano kakapal ang makeup na ilagay sa mukha mo, hindi ka nagaganda. Kahit gaano pa kamahal ang damit na suotin mo at kahit ano pang pag-aayos mo, basura ka pa din sa paningin ng tao. Hindi ka bagay maging modelo. Mariin pang sigaw sa kanya ni Chloe, kaya napayuko na lang si Reyna at unti-unti nang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mata. Chloe! Reyna! Anong kaguluhan yan? Napalingon ang dalawa nung marinig nila ang boses ni Mother Bong. Wala po, Mami. Kino-congratulate ko lang tong si Reyna. Nakangiting saad ni Chloe sa ina. Reyna, iha, ayos ka lang? Baling naman ni Mother Bong kay Reyna na bahagyang nakayuko at pilit pinipigilan ang mga luha nito dahil sa sinabi ni Chloe. Opo. Tipid niyang saad tapos una nang umalis si Chloe kaya naman naiwan siya at si Mother Bong. Iha, may tanong ako sa'yo. Napaangat ang ulo ni Reyna sa kanya. Gusto mo bang gawin nating maayos uli ang mukha mo para bumalik ang dati mong ganda? Hindi ba mas mainam yun para din makapagsimula ka ng bago na para din sa pagiging print ad model mo? Paliwanag ni Mother Bong kay Reyna kaya napatulala ang dalaga at napaisip ito. At saka baka gusto mong i-consider yung sa paupahan ko. Huwag ka mag-alala, iha. Libre naman yun at ako ang bahala sa'yo. Ngiting saad ni Mother kay Reyna kaya mababa ka sa mukha ng dalaga ang pagdadalawang isip. Nakakahiya na po sa inyo. Ang dami niyo na hong naitulong at nagawa para sa akin. Ang bait-bait niyo po. Nagagalak na saad ni Reyna kay Mother Bong kaya napangiti din to sa kanya. Iha, magtiwala ka lang sa akin. Alam kong hindi lang kasi pisikal na anyo ang maganda sa'yo, kundi pati ang kalooban mo. Deserve mo ang lahat ng ito. Nakangiting saad ni Mother Bong kay Reyna,
Kaya napangiti ang dalaga at kahit paano'y gumaan ang kanyang pakiramdam. O paano, bukas sa 1:00 ng hapon, aasahan kong makikita kita sa klinik ko. Sambit ni Mother Bong. Dumating ang araw na sinabi ni Mother Bong kay Reyna. 5:00 pa lang ng umaga ay nagising na ang dalaga para mag-ayos. Naisip niya muna kasing ayusin ang mga importanteng dokumento na kakailanganin niya sa pagpunta sa Amerika bago pumunta sa klinik ni Mother Bong. Matapos ang mahabang pila at ang pagpabalik-balik ni Reyna sa pag-aasikaso ng dokumento, sa wakas at natapos din ang dalaga. Napabuntong hininga siya matapos makarating sa tapat ng klinik. Tama ba itong desisyon ko? Tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Pagpasok ng dalaga sa klinik, ang masigla at nagagalak na si Mother Bong ang sumalubong sa kanya. Iha, handa ka na ba? Nakangiti at sabik na tanong nito kay Reyna. Opo, medyo kinakabahan lang po ako. Nauutal na sabi ni Reyna kay Mother Bong kaya ngumiti ito sa kanya. Huwag kang mag-alala, magiging worth it din ito. Paniniguro ni Mother Bong dahil sa kabang nararamdaman ni Reyna. Tulog si Reyna habang ginagawa ni Mother Bong ang procedure at operasyon dahil sa tinurok na anesthesia. Makalipas ang ilang oras ng operasyon, nanatiling nagpapahinga pa rin si Reyna. Hindi na siya pinauwi pa ni Mother Bong at pinagstay na sa klinik. Nanatiling nakatakip ng benda ng ilang araw ang mukha niya matapos ang operasyon hanggang sa dumating na ang tinakdang araw para tanggalin ang benda ni Reyna sa mukha upang makita na nila ang resulta ng operasyon na isinagawa sa kanya. Reyna, kumusta ang pakiramdam mo? Magiliw na tanong ni Mother Bong sa dalaga. Kinakabahan po. Tipid na sagot nito habang nilalaro ang kanyang mga kamay. Okay, sandali lang ha. Tatanggalin na natin. Habang marahang tinatanggal ni Mother Bong ang benda sa mukha ni Reyna, hindi maitago ng dalaga ang kabang kanyang nararamdaman. Sandaling katahimikan ang bumalot sa buong paligid matapos matanggal ni Mother Bong ang benda, habang si Reyna naman ay nanatiling nakapikit. Oh my gosh! Reaksyon ni Mother Bong. Reyna, iha, dumilat ka. Tignan mo ang sarili mo sa salamin. Sambit ni Mother Bong tapos ay binigyan niya ng salamin sa mukha si Reyna. Hindi makapaniwalang napatitig ang dalaga sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Totoo po ba ito, Mother Bong? Hindi po ba ako nananaginip? Hindi makapaniwalang tanong ni Reyna habang pinagmamasdan ang kanyang mukha. Totoo ang nakikita mo, iha. Tagumpay ang operasyon. Hindi mo na kailangan pang itago ang kaliwang parte ng iyong mukha. Namamanghang komento ni Mother Bong habang pinagmamasdan ang mukha ni Reyna. Maraming salamat po sa tulong niyo, Mother Bong. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Maluhaluhang sambit ni Reyna. Ang kailangan na lang, galingan mo sa pagiging print ad model mo. Galak na saad ni Mother Bong habang magiliw na pinagmamasdan ng mukha ni Reyna na malaki ang pinagbago at lalong gumanda. Ilang sandali pa, biglang bumukas ang pintuan ng silid kung nasaan sina Mother Bong at Reyna at tumambad ang dalagang si Chloe. Mami, kanina pa kita kinukontak, hindi kita matawagan. Napatulala ang dalaga nang makita niya ang bagong mukha ni Reyna. Tila hindi maipinta ang reaksyon ni Chloe. Reyna, ikaw ba yan? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ni Chloe nung makita niya si Reyna. Oo, nak. Ang ganda-ganda ni Reyna, hindi ba? Nakangiti at proud naman na sagot ni Mother Bong sa anak niyang gulat na gulat. Oo naman po. Nauutal at naiilang na saad ni Chloe. Baka sa mukha ng dalaga ang inggit at inis. Lumipas ang ilang buwan matapos na maging successful ang operasyon ng mukha ni Reyna, bumuhos ang maraming offer sa kanya bilang maging model ng iba't ibang produkto. Nakaupo si Mother Bong at ang dalagang si Reyna sa isang coffee shop at hindi maitago ang saya at ngiti sa mukha niya habang binabasa ang email sa kanya. Congratulations, iha. Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Ang pagiging maayos ulit ng iyong mukha ang magbibigay daan upang makamit mo ang mga ninanais mo. Masayang tura ni Mother Bong.
Isang nagagalak ng ngiti ang gumuhit sa mukha ng dalaga. Lahat ng ito'y dahil po sa inyo. Sabi ni Reyna na may kababaan ng loob. Kung hindi niyo ho ako tinulungan, baka hindi ako nakarating kung nasan ako ngayon. Punong-puno ng galak at pasasalamat ang tono ng dalaga. O siya, mamaya may photoshoot ka ulit. At iba pa yung photoshoot mo para sa klinik, ha? Nakangiting bili ni Mother Bong kay Reyna bago siya umalis. Oo nga pala, iha. Huwag mo kalimutan, 6 p.m. dinner tayo sa bahay. Napalingon siya matapos lumapit muli si Mother Bong at nagpaalala. Niyaya niya si Reyna upang mag-celebrate sila sa achievements ng dalaga. Tumango naman si Reyna at ngumiti tapos nun ay umalis na rin si Mother Bong. Makalipas ang ilang minuto, aalis na rin sana si Reyna ngunit biglang sumulpot si Chloe. Enjoy na enjoy ka sa pagmamodel ah. Retukada naman. Mariin at galit na sambit nito kay Reyna. Napailing na lamang si Reyna dahil hindi niya alam bakit ba labis na lamang ang galit ni Chloe sa kanya. Chloe, pasensya na pero may pupuntahan pa ako. Kalmadong paalam ni Reyna. Ngunit tinulak siya ni Chloe pabalik. Ang yabang-yabang mo na kung makaasta ka, kala mo kung sino ka? Chloe, ayoko ng gulo. Mariin pero kalmadong depensa ni Reyna sa mga masasakit na salita ni Chloe patungkol sa kanya. Natahimik si Chloe nang merong grupo ng kabataan ang lumapit kay Reyna para magpakuha ng litrato sa kanya. Baka sa mukha ni Chloe ang inis at labis na inggit. Miss Reyna, pa-picture naman po. Idol na idol ko po kayo eh. Magiliw na sambit ng isang lalaki kaya naman si Chloe ay walang nagawa kundi ang mag-walk out na lang. Matapos ang insidente, dumiretso kaagad si Reyna sa photoshoot niya sa klinik. Naku Reyna, buti naman at dumating ka. Sobrang hectic ng schedule mo ngayon ah. Giliw na giliw ang mga brands na kunin kang model nila. Buti na lang at nanatili ka pa rin sa amin. Magiliw na sambit ng photographer habang nagsushoot sila ni Reyna. Oo naman po, dito ako nag-umpisa at dito rin ako nakilala. Laking pasasalamat ko po kay Mother Bong sa oportunidad na binigay niya sa akin. Nakangiting wika ni Reyna bago magsimula ang photoshoot nila. Matapos ang photoshoot sa klinik, agad naman dumiretso sa photoshoot sa isang kilalang makeup brand si Reyna. Pasensya na ho na late ako. Hingal niyang sabi sa sumalubong sa kanya. We understand, Miss Reyna. Buti naman ho nakarating kayo. It's our pleasure to work with you po. Nakangiting sabi sa kanya ng in-house makeup artist. Gumuhit ang ngiti sa mukha ni Reyna habang inaayusan siya ng makeup artist at hairstylist niya. Para sa kanya, dream come true ito at simula na ng malaking hakbang upang makaipon siya at kanyang mahanap ang nawawalang ama sa Amerika. Okay, Miss Reyna, smile! Utos ng photographer nang simulan na siyang kunan nito ng litrato. Perfect! Ikaw talaga ang perfect model para sa makeup brand namin! Nagagalak na sabi ng photographer habang pinagmamasdan ang mga litrato ni Reyna. Thank you po. O paano, next time ulit ha? Kapag may bago kaming release na produkto. Sabi pa ng photographer kay Reyna bago ito mag-pack up. Pagkatapos nun, agad na bumiyahe si Reyna patungo sa bahay ni Mother Bong dahil mag-aalas 4 na rin naman ng hapon. Habang nasa biyahe, nakangiti si Reyna habang pinagmamasdan ang mga importanteng dokumentong kailangan niya para makaalis ng bansa at dokumento tungkol sa kanyang paghahanap sa ama. Nung makarating siya sa mansyon, dali-dali siyang sinalubong ni Mother Bong. Congratulations, Iha! Buti naman at nakarating ka! Nagagalak na salubong nito kay Reyna tapos ay niyakap siya nito. Halika at nagluto ko na masarap. Aya nito kay Reyna kaya naman nilapag ng dalaga ang mga gamit niya sa may couch at sumunod na kay Mother Bong. Namangha si Reyna habang nililibot ang tingin niya sa buong paligid. At nang nasa harap na to ng mesa, Naku, Mother Bong, ang dami naman po nito. nagagalak na sambit ni Reyna nung makita ang mga pagkaing nakahain. Si Chloe nga po pala. Nag-aalang ang tanong ni Reyna. Nasa taas, pababa na rin yun. Nakangiting sagot ni Mother Bong sa kanya, ngunit biglang kinabahan si Reyna lalo na nung biglang sumulpot si Chloe. Hi, Mami! Oh, nandito ka na pala, Reyna. Kunwari gulat na reaksyon ni Chloe ngunit walang makikitang ibang emosyon sa kanyang mukha kundi ang lihim na pagkairita niya kay Reyna.
Habang kumakain, biglang naalala ni Reyna ang kanyang cellphone dahil may mga litrato siyang ipapakita kay Mother Bong. Naiwan niya ito sa bag kaya naman dali-dali siyang nag-excuse para balikan ito sa living room. Nung binalikan niya ito, nakuha niya ang cellphone. Ngunit napagtanto ng dalaga na nawawala ang mga envelope niya. Napalingon siya sa buong paligid at nakaramdam ng matinding kaba. Hindi pwedeng mawala yun. Naiiyak na sabi ni Reyna habang naghahanap. Walang nagawa ang dalaga kundi ang humagulgol nung hindi niya mahanap ang envelope. Maya-maya, sumulpot si Mother Bong sa harapan niya. May problema ba, Reyna? Mausisang tanong ni Mother Bong nung makita siya nitong humahagulgol. Nawawala po yung envelope na dala ko. Humihikbing sambit ni Reyna. Napahinto naman siya at napaangat ng tingin kay Chloe na nakangisi habang nakatayo sa likuran ng mami niya. Unti-unting napagtanto ni Reyna ang isang bagay. Ayaw niyang magbintang, ngunit naiisip niyang si Chloe ang kumuha nun. Ngunit naisip niya rin kung bakit naman niya kukunin yun. Bagsak ang mga balikat ni Reyna nang makauwi na siya sa kanyang tinutuluyan. Napatanong siya sa sarili niya kanina kung posible bang si Chloe ang nakialam ng gamit niya, subalit imposible naman yun dahil bakit nga naman magiging interesado ito sa mga dokumentong kakailanganin niya para sa paglipad niya sa Amerika. Napabuntong hininga na lang siya ng malalim. Naramdaman niya ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata na kaagad niyang pinunasan. Nangihinayang siya sa mga araw at oras na ginugol niya para lang makumpleto ang mga dokumentong yun, ngunit ngayon ay kailangan niya na namang bumalik sa umpisa. Napagtanto niyang walang ibang dapat sisihin kundi siya. Dahil kapabayaan niya yun. Yun ang dahilan kung bakit nawala ang mga dokumento niya. Wala siyang magawa kundi simulan uli mula sa umpisa ang lahat. Kasabay nun ang patuloy niyang pagsusumikap sa mundo ng pagmomodelo. That's it. Alright, smile. Excuse me, pakiretouch ang model natin. Thank you. Ganadong sambit ng isa pa muling bagong katrabahong photographer. Isang photoshoot na naman ang naging successful kay Reyna. Sa kasamaang palad, hindi siya nagawang samahan ni Mother Bong dahil naging busy ito sa isa sa mga kliyente niya para sa isang session. Subalit dahil nga hindi nito nagawang samahan siya, naisip niya na lang na dalawin ito sa kanyang klinik. Dumaan muna si Reyna sa bilihan ng donut upang may madala siyang kahit na anong pasalubong. Maliit lang ito kumpara sa lahat ng mga naitulong sa kanya ni Mother Bong, ngunit gusto niya pa rin na may maibigay na kahit na ano sa kanya upang maiparamdam niya rito kung gaano siya ka-grateful sa lahat ng mga ginawa nito para sa kanya. Dahil malaki talaga ang ginampanan ni Mother Bong sa buhay niya upang gumaan ito. Dahil dito, naging madali ang pag-iipon niya para makalipad sa Amerika at nakakapagbayad na siya ng mga bills nang hindi lumalampas sa deadline. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang makarating na siya sa klinik nito. Binuksan niya ang glass door at wala pang isang segundo ay kaagad naglaho ang ngiti niya nang makita niya si Chloe sa may counter. Tinaasan siya nito ng kilay. Anong ginagawa mo rito? Hindi na lamang pinansin ni Reyna ang pagtataray nito. Si Mother Bong, ibibigay ko lang sana sa kanya to. Inangat ni Reyna ang bitbit niyang isang box na naglalaman ng donut upang ipakita kay Chloe. Sarkastikong napatawa ng mahina si Chloe. Ano yan? Nagpapakasipsip ka na naman sa mami ko? Napabuntong hininga na lang si Reyna at inayos ang buhok niya. Alam mo, Chloe, pagod na ako na palagi na lang napupunta sa ganitong usapan natin. Alam ko namang ayaw mo sa akin eh, pero sasabihin ko uli na wala akong intensyong masama sa mami mo. Itong box na to, gusto ko lang tumanaw ng utang na loob sa kanya kahit sa maliit na munang paraan. May nahong wika ni Reyna. Pagtanaw ng utang na loob? Napaismid si Chloe at saka siya dahan-dahang umalis sa counter. Humalukip-kip ito sa harapan niya habang binibigyan siya ng matalim na tingin. Ginawa mo lang maganda pakinggan ang ginagawa mo. In other words, nagmamalinis ka. Mali ba ako? Pagpapatuloy ni Chloe. Gaya ng binanggit sa kanya kanina ni Reyna, pagod na siyang makipagtalo rito at kumbinsihin na mabuti ang kanyang intensyon. Sige, mauna na ako. Tinalikuran niya na lang si Chloe para makaiwas na sa gulo.
Bakit hindi mo na lang kasi aminin na oportunista ka? Ngunit wala pa rin itong balak na tigilan siya. Tinuloy pa rin ito ang pagsasalita at walang balak magpapigil kay Reyna. Hindi ba ginagamit mo lang si Mami para makapunta ka ng Amerika? Ano, alam ba niyan tungkol dyan? Dahan-dahang napalingon sa kanya si Reyna. Naningkit ang mga mata niya at napaawang ang kanyang bibig. Ano? Tumawa pa si Chloe na tila ba parang nangaasar. Bakit? Nagulat ka, no? Tama ako, di ba? Yun talaga ang balak mo in the first place. Tama nga ako. Tumatangong saad ni Reyna. Tama nga ang duda ko na ikaw ang nakialam sa mga papeles ko. Yes, you're right. Nakangiting tugon nito na para bang nagmamalaki pa. Nakita ko pa yung sobrang pagkakalugmok mo nung time na yon. Sobrang satisfying. Seryosong tinitigan lamang siya ni Reyna at pinili munang hindi magsalita. So, Amerikano palang biological father mo. Umangat ang sulok ng labi niya habang naglalakad palapit kay Reyna. I bet gaya mo ay isang oportunista rin ang nanay mo. Malamang, same blood, same genes, edi same actions. Kumibit balikat siya. Siguro akala ng nanay mo may mapapakinabangan siya sa tatay mo, pero in the end, iniwan lang din pala kayo. Isang sampalang natanggap ni Chloe mula kay Reyna. Napasinghap ito at napasapu sa pisngi. Samantalang si Reyna, biglang natulala. Hindi siya makapaniwala sa nagawa niya. Walang hiya ka! Kaagad siyang sinugod ni Chloe at hinila ang buhok niya gamit ang dalawang kamay. Napasigaw si Reyna dahil sa sakit. Sinubukan niyang itulak si Chloe, ngunit mas lalo lang hinigpitan nito ang pagkapit sa kanyang buhok, dahilan para mas lalo siyang mapadaing sa sakit. Lakas ng loob mong saktan ako ah! Manggagamit ka lang naman! Pasabi-sabi ka bang tumatanaw ka ng utang na loob, pero kaya mo palang malakit ng ibang tao? Ayan, lumabas na rin ang tunay na kulay mo! Gigil na sambit ni Chloe habang nakakapit ng mahigpit sa buhok niya. Chloe, ano ba? Tama na! Akala mo hindi kita kayang gantihan? Kapal na mukha mong babae ka! Chloe, sabing tama na, masakit! Napahalakhak pa sa tuwa si Chloe habang nakikita nitong nahihirapan si Reyna sa pag-alis ng mga kamay nito sa buhok niya. Subalit patuloy pa rin ang paghila nito sa buhok ng dalaga. Talaga, masakit? Dapat lang. Ang tagal kong pinigilan ng sarili ko na gawin to sa'yo. Napahiyaw na naman muli si Reyna dahil inangat nito ang ulo niya sa pamamagitan ng paghila muli ng buhok. Kaya mong manampal ng tao, di ba? Pero nag-iinarti ka na kagad sa ganito? Labas mo ngayon ang tapang mo. Bakit hindi ka na lumalaban ngayon? Marahas niyang binitiwan ang buhok ni Reyna at tinulak ito kaya nawalan ito ng balanse at sumalampak sa sahig. Hindi niya naman namalaya na nasagi niya ang isang rabing alkohol at napunta yon sa isang aroma candle na ginagamit nila para sa magandang ambience ng labi. Dahil doon, mabilis na kumalat ang apoy at pareho silang nanigas sa kanika nilang pwesto. Maya-maya ay nagising na ang diwa ni Reyna. Chloe, kailangan na nating umalis. Walang salitang lumabas sa bibig ni Chloe, ngunit bigla na lang nitong hinigit si Reyna. Tingnan lang natin kung hanggang saan naaabot ang kayabangan mo kapag nasira na uli ang mukha mo. Sinubukan nitong itulak si Reyna upang tumama ang mukha sa apoy, ngunit hindi na malaya ni Chloe na sa pwesto niya ay may isang kahoy na nagliliyab at nabagsakan siya. Chloe! Napaigtad si Reyna at napaatras nang masaksihan niya ang pagbagsak ng kahoy kay Chloe. Sa kabutihang palad, nagawa silang mailigtas ng mga rescuers. Sinugod sa ospital si Chloe habang hindi naman umalis sa tabi niya si Reyna. Nang maipasok na ito sa emergency room, nanginginig pa ang mga kamay niyang hinugot ang kanyang cellphone sa bulsa. Hello, Mother Bong. Nandito po kami ngayon sa ospital. Si Chloe. Kailangan niyong puntahan si Chloe. Pagkalipas ng 30 minuto ay dumating si Mother Bong na aligaga. Ano nangyari, Iha? Si Chloe! Nagpakawala ng isang hininga si Reyna. Nasa emergency room pa po. Kinakabahang sambit ni Reyna. Ano bang nangyari? Nag-aalalang tanong ni Mother Bong.
Napakagat na lang sa labi si Reyna upang pigilan ang emosyon niya. Nasunog po ang klinik! Hindi niya alam kung anong sasabihin niya dahil hindi siya sigurado kung dapat ba niyang banggitin kay Mother Bong ang naging alitan nilang dalawa ni Chloe. Naiyuko na lamang ni Reyna ang ulo niya upang iwasan ang tingin ni Mother Bong. Natatakot siyang makita ang ekspresyon ng mukha nito ngayon. Sorry po, Mother Bong. Kasalanan ko po kung bakit nasunog ang klinik. Kasalanan ko kung bakit nasa emergency room si Chloe ngayon. Dapat ako na lang yung... Shh! Don't say that, Iha. Napatigil siya nang maramdaman niya ang pagtapik ni Mother Bong sa kanyang balikat. Ang mahalaga, ligtas kayong dalawa. Si Chloe, I'm sure magiging okay din siya. Mas mahalaga ang buhay niyong dalawa kaysa sa klinik dahil pareho ko kayong mahal. Hindi na napigilan ni Reyna na mapahikbi dahil sa mga halo-halong emosyon na gustong lumabas sa kanya. Marahang niyakap na lamang siya ni Mother Bong at tinapik-tapik ang kanyang likod na parang isang ina na pinapatahan ang kanyang anak. Mas okay pa sa akin ang mawala ang klinik. Mababawi ko pa yun pero ang mawala ang isa sa inyong dalawa ni Chloe, hindi ako papayag na mangyari yun. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Walang may kasalanan. Mas importante ang kaligtasan yung dalawa. Sa kabutihang palad, naging stable ang kalagayan ni Chloe. Kaya lang dahil sa pagtama ng nagliliyab na kahoy, nasira ang mukha nito dahil sa paso. Pagkalipas ng ilang araw, na-discharge din si Chloe at niresetahan na lamang ng doktor ng mga antibiotic at pain reliever para sa napaso niyang mukha. Dahil din sa nangyari, matagal na hindi nakapasok sa eskwelahan si Chloe. Madalas ay blanko ang ekspresyon ng mukha nito habang nagkukulong lang ito sa kwarto. Lumipas pa ang ilang araw, naghilom na ang mga paso sa mukha ni Chloe. Ngunit ayaw pa rin itong pumasok sa eskwela o lumabas man lang ng bahay dahil sa sobra niyang ikinakahiya ang naging itsura dulot ng insidenteng yun. Isang araw ay muling bumisita sa bahay nila si Reyna. Kumusta po kayo? Ani Reyna pagkatapos niyang makipagbeso kay Mother Bong. Ito, medyo stress ang mother niyo. Dinaan na lamang ni Mother Bong sa biro kahit halata sa ekspresyon ng mukha niya na pagod na siya kakaisip dahil sa mga problema. Si Chloe po. Ayun, madalas nagkukulong sa kwarto. Ang hirap niya rin makausap kasi palagi nang sinusumpong ng pagiging bugnutin. Hinayaan ko na lang muna kasi alam ko naman na mahirap para sa kanyang sitwasyon niya ngayon. Gumuhit naman ang lungkot sa mukha ni Reyna. Kahit pa hindi palaging maganda ang pagtrato nito sa kanya, hindi niya pa rin maiwasan na makaramdam ng pagsimpatya sa kanya dahil siya mismo ay naranasan na ang ganong sitwasyon. Kung sa isang 8 taong gulang na bata nga nung nangyari sa kanya yon napakahirap na, paano pa kaya sa isang ganap na dalaga na katulad ni Chloe na sa ganong edad ay mas lalong pinapahalagahan ng kanyang itsura? Pwede ko po ba siyang puntahan sa kwarto niya? Gaya ng inaasahan niya ay pumayag naman si Mother Bong na puntahan niya si Chloe. Kinatok muna ni Mother Bong ang pinto. Anak, Chloe dear, may bisita ka. Hindi na hinintay ni Mother Bong ang pagsagot ni Chloe at binuksan niya na ang pinto. Sinenyasan na lamang niya si Reyna na dire-diretsyong pumasok sa loob. Naabutan niya si Chloe nakaupo sa kama habang nakasandal sa headboard nito. Nakatanaw lang ito sa bintana kaya hindi ito nakaharap sa kanya. Tahimik lang na naglakad si Reyna at saka siya umupo sa isang couch malapit dito. Kunot noon naman siyang nilingon ni Chloe. Bahagyang nagulat ito nang mapagtanto niyang si Reyna pala ang tinutukoy ni Mother Bong na kanyang bisita. Anong ginagawa mo dito? Ang lakas ng loob mo magpakita pa sa akin. Hindi naman pinansin ni Reyna ang malamig na pakikitungo nito sa kanya. Ano? Sarkastiko itong napatawa. Kinakamusta mo ko? Bakit? Masaya ka na? Nakatulad mo na rin ako? Dumaloy ang isang luha sa kanyang kanang pisngi. Siguro nagsasaya ka na dyan sa loob-loob mo dahil sa sinapit ko. Bahala ka. Isipin mo na lang kung anong gusto mong isipin. At syempre, ganyan ka naman palagi. Magbabait-baitan ka na naman. Sarkastikong pahayag nito. Buisit.
Hindi naman nakataka sa pandinig ni Reyna ang pagbulong nito. Hindi ka pa ba nakontento na nakuha mo na lahat sa akin at ginawa mo ng miserable ang buhay ko? Kinuha mo na lahat ng atensyon ni Mami tapos yung pangarap ko. Ang tagal ko nang gustong-gustong maging model. Yung mag-post para sa mga photos pero ikaw nakuha mo lang yun ng ganun kadali. Tapos ito na ako ngayon. Dinuro-duro ni Chloe ang mukha niya habang nanlilisik ang mga mata. Tignan mo yung ginawa mo sa itsura ko ngayon. Sa'yo dapat nangyari to hindi sa akin. Tumaas na ang boses ni Chloe ngunit nanatiling diretso lamang ang tingin sa kanya ni Reyna at hindi nagpatinag dito. Ibig sabihin, inaamin mo rin na ikaw talaga ang gumawa niyan sa sarili mo? Kalmadong sabi ni Reyna. Kung hindi mo sana binalak na sirain ang mukha ko, baka hindi yan nangyari sa'yo at nakalabas tayo agad ng klinik. Manahimik ka! Galit na binato ni Chloe ang unan sa mukha ni Reyna. Layas, umalis ka na ngayon dito! Layas! Dahan-dahang tumayo na si Reyna mula sa pagkakaupo, ngunit lalo lang umikli ang pasensya ni Chloe sa ginawa niya. Alis na! Alis na! Muli niyang hinagisan ng unan si Reyna at saka ito tinulak-tulak patungo sa pinto. Nang tumama na ang likod ni Reyna sa pinto dahil sa malakas na pagtulak sa kanya ni Chloe, saka nito inayos ang nagusot niyang damit dahil sa pagiging marahas ni Chloe. Ito na, aalis na. Nanatiling kalmado ang tono ng boses ni Reyna, dahilan para mas lalong manggalaiti sa galit si Chloe. Pero bago ako umalis, gusto ko munang sabihin sa'yo na hindi ko gusto ang nangyaring to. Naging mahirap ang buhay ko noong sira pa ang mukha ko bago ako nakatungtong sa kinaroroonan ko ngayon. Kaya ayokong maranasan din ng iba kung ano ang mga naranasan ko. Kung gaano kalupit sa akin ang mga tao dahil lang sa itsura ko. Deserve ng dating Reyna na tratuhin ng may respeto at magandang pagtrato. At ganun din sa'yo. Kaya kahit gaano mo pa ako ipagtabuyan, kahit ilang beses ka pa magalit, o sisihin ako sa nangyari sa'yo, tatratuhin pa rin kita ng tama. Yun ang tandaan mo. Naiwan na lamang tulala sa kawalan si Chloe nang tuluyan ang nakaalis si Reyna sa kanyang kwarto. Lumipas ang ilang araw, nakatanggap ng hindi inaasahang tawag si Reyna habang abala ito sa paglilinis ng kanyang tinutuluyan. Teka, ano? Si Mother Bong? Gulat niyang naibulalas dahil sa narinig niya sa kabilang linya. Dali-dali siyang nag-ayos at lumabas ng kanyang unit. Mabuti na lang at saktong may taksing dumaan sa labas at dali-dali siyang sumakay dito nang huminto ito sa kanyang harapan. Nang marating niya na ang kwarto ni Mother Bong sa ospital, naabutan niyang nakarata ito sa hospital bed habang may nakakabit na dextrose. Namumutla si Mother Bong at halatang nanunuyo ang labi. Ano pong nangyari sa'yo? Kahit nangihina ay pinilit ni Mother Bong na magpatawa ng mahina. Ano pa nga ba, Iha? Di ito, nakahilata ang beauty ko dito sa ospital. Napabuntong hininga na lang si Reyna dahil sa pag-aalala. Ay, huwag mo kong tignan ng ganyan, Iha. Alam ko hindi talaga nakakaganda ang hospital gown na ito. May sakit kayo? Napaupo na lamang si Reyna sa tabi. Bakit hindi niyo sinasabi? Pwede ba, Iha? Huwag naman pati ikaw ay sisermonan mo rin ako. Alam ko mali na tinago ko sa inyong dalawa ito. Pero syempre, ayoko naman na mag-alala pa kayo sa akin. May chronic kidney disease si Mami. Walang ganang pahayag sa kanya ni Chloe nang matapos na ito sa paghihiwa ng prutas. Stage 4. Napasinghap naman si Reyna at napatakip sa bibig niya dahil sa gulat. Ano? Stage 4? Napatangu-tangu na lang si Mother Bong. Yes, Iha. Candidate na ako for dialysis. Nang sumunod na araw, naka-admit pa rin sa ospital si Mother Bong. Kapansin-pansin ang panghihina ng kanyang resistensya, ngunit pinipilit pa rin itong umiti dahil ayaw pa rin niyang magmukhang mahina sa ibang tao. Lalong-lalo na kay Chloe
at kay Reyna na halos ituring niya na rin na parang kanyang anak. Muling dumalaw si Reyna kay Mother Bong. Tumaan muna siya sa CR ng ospital bago tumungo mismo sa kwarto kung saan ito naka-admit. Habang inaayos ni Reyna ang sarili sa salamin, narinig niya ang pagbukas ng isang cubicle. Pareho silang natigilan ni Chloe at nang magtama ang tingin nilang dalawa sa refleksyon ng salamin, nakita niyang magang-maga ang mga mata ni Chloe at namumula ang ilong. May bakas pa ng luha sa paligid ng mga mata nito. Kaagad hinarap ni Reyna si Chloe at hinigit ito sa braso bago pa ito lumabas ng CR. Anong nangyari? May nangyari bang masama kay Mother Bong? Inis na hinila ni Chloe ang braso niya mula kay Reyna. Ano ba? Singhal nito. Teka lang, sagutin mo ano bang nangyari? Wala ka na dun. Hinabol ni Reyna si Chloe at sinabayan ito sa paglalakad hanggang sa maunahan niya na ito. Please, sabihin mo sa akin ano bang nangyayari. Baka makatulong ako. Please, Chloe. Inis na napabuntong hininga na lang si Chloe. Binigyan niya muna ng matalim na tingin si Reyna bago ito nagsalita. Kailangan ng kidney donor ni Mami para mas lumaki yung chances of survival niya. Panimula niya. Kaya nagparaan ako ng test and unfortunately, hindi ako nag-match sa kanya. Sige, magpapatest din ako. Baka mag-match kami ni Mother Bong. Buo ang loob na sabi ni Reyna. Ano? Napataas naman ang kilay si Chloe. Kung hindi ka nag-match kay Mother Bong, baka posibleng ako. Gaya ni Chloe, nagpatest nga si Reyna kung magmamatch ba ang kidney nito para kay Mother Bong. Nang lumabas ang result, kaagad niyang ibinalita kay Chloe na pwede nga siyang maging donor ng kidney ni Mother Bong. Nakahanda na ang schedule niya for operation. Ilang araw din ang pinalipas upang maging mas handa ang katawan ni Mother Bong sa operasyon. At sa pagdating nga ng araw na yon, tahimik na naghintay si Chloe sa labas habang hindi mawala-wala ang pag-aalala sa kanyang mukha. Lumipas ang ilang oras, naging matagumpay ang operasyon. Napaupo na lamang si Chloe nang ibalita sa kanya ng doktor na nagawa nila ng maayos ang kidney transplant. Magiging maayos na ang kalagayan ni Mother Bong. Bumuhos ang kanyang emosyon dahil napalitan na ng tuwa ang ilang oras niyang pag-aalala. Pinuntahan niya si Reyna na kasalukuyang wala pang malay. Hindi niya akalaing magkakaroon siya ng utang na loob sa babaeng ito. Ito ang tinuturo niyang dahilan kung bakit nasira ang kanyang mukha, ngunit dahil din sa kanya ay makakapiling na niya ng mas matagal pa ang kanyang mami. Reyna, thank you. Napakurap-kurap naman sa gulat si Reyna nang makita niya si Chloe na pumasok ng kanyang kwarto habang kasalukuyan siyang nagpapalakas dahil sa naging operation. May bit-bit itong isang basket na naglalaman ng mga prutas. Iniwan niya lang ang tingin niya kay Reyna at saka ito nilapag sa bedside table. Hindi pa rin magawang maalis ni Reyna ang kanyang tingin kay Chloe dahil sa pagtataka. Dahil sa totoo lang, hindi naman niya inaasahan na dadalaw ito sa kanyang kwarto. How are you? Ha? Hindi kaagad nakasagot si Reyna. Kumusta na ang pakiramdam mo? Hindi ito nakatingin kay Reyna habang sinasambit niya ang mga salitang yon. Hindi tuloy mawari ni Reyna kung labag ba sa loob nito na kumustahin ang kalagayan niya ngayon. Subalit gayon pa man, na-appreciate niya pa rin ang pagbisita nito. Ayos lang naman ako. Si Mother Bong, kumusta? Hindi pa siya nagigising pero ang sabi ng doktor okay na raw siya. Pero kailangan niya pa rin mag-follow up check-up after niyang ma-discharge. Napatangu-tangu naman si Reyna. Mabuti naman kung ganun. Bakit pala ginawa mo yun? Biglang tanong sa kanya ni Chloe. Seryosong ekspresyon ng mukha nito, ngunit hindi gaya noon ay walang halong pagtataray ang tono nito. May bakas ng pagdududa, ngunit mas nangingibabaw ang pagnanais na malaman ang kasagutan kay Reyna. Siyempre, gusto kong tulungan si Mother Bong. Tulad mo, gusto ko lang din mas humaba pa ang buhay niya. O mas gusto mo lang siya gamitin pa, kaya mo nagawa yon. Napangiti na lang ng mapait si Reyna dahil sa kanyang narinig mula kay Chloe.
Akala niya ay may nangyayari ng pagbabago rito, ngunit naisip niyang hindi nga pala yun magiging ganong kadali para rito. Sabihin na nating tumatanaw ako ng utang na loob sa kanya. Gaya nga ng sabi ko noon, maraming naitulong sa akin si Mother Bong. Kaya kahit man lang sa ginawa kong to, magawa kong suklian ng lahat ng kabutihan niya sa akin. Pero hindi mo naman siya kadugo. Paanong naging madali lang sa'yo na magdesisyon ng ganito? Hindi pa rin tumigil si Chloe sa pagpapaulan sa kanya ng mga tanong. Hindi na nagsalita si Reyna at pinagmasdan lang ng maigi ang mukha ni Chloe. Inoobserbahan niya ang emosyong gumuguhit sa mukha nito sa bawat tanong na binibitawan. Ganon ka na ba kadesperado? Willing kang umabot sa ganito para lang sa pagpapalapad mo ng papel sa mami ko? Muling napabuntong hininga na lang si Reyna habang may mapait na ngiti sa kanyang labi. Sa totoo lang, nadismaya siya. Akala niya ay may magbabago na sa pagitan nilang dalawa ni Chloe, subalit hanggang ngayon ay ipinipinta pa rin siya nito na masamang tao. Pagod na siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung tutuusin, wala naman na talaga siyang pakialam kung ano pa ang isipin sa kanya ni Chloe. Wala rin siyang balak na patulan nito dahil nung huli niyang sinubukan na gawin yon, merong hindi magandang nangyari. Ganon na ba kasama ang tingin mo sa akin? Pagbabalik niya ng tanong dito pagkatapos ng ilang segundong katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Na kahit anong sakripisyo ang gawin ko para patunayang mabuti akong tao, palagi mo pa rin iisipin na may intensyon akong masama. Natahimik si Chloe, ngunit nanatiling malamig ang tingin nito kay Reyna. Ayaw nitong magpakita ng kahit na anong kahinaan sa harapan niya. Ayaw nitong isipin ni Reyna na unti-unti nang lumalambot ang loob nito sa kanya. Hindi yun gusto ni Chloe dahil nananatili pa rin sa loob nito ang inggit at suklam sa babaeng kausap niya. At hindi lang ganun kadali na maglaho yun. Sige na, mauna na ako. Yun na lang ang tanging nasabi ni Chloe. Kung yun ang gusto mo, sige. Napahinto si Chloe nang marinig nitong may pahabol pang sinabi sa kanya si Reyna. Dahan-dahan nitong humarap sa kanya na may pagtataka sa mukha. Kapag umayos na ang pakiramdam ni Mother Bong, kakausapin ko siya. Lalayo na ako sa inyo. Mas lalong nagtaka si Chloe subalit may parti sa loob niya na natutuwa na marinig yon mula kay Reyna. Ngunit hindi rin ito mapigilang questionin ang biglaan niyang desisyong yon. Aalis na ako sa pagmomodeling at magpapaalam na ako kay Mother Bong. Sasabihin ko na sa kanyang pupunta ako ng Amerika para hanapin ang totoo kong ama. Sa ngayon, kung pwede sana, tayo lang muna ang makaalam nito. Mapagkakatiwalaan ba kita, Chloe? Sandaling natigilan si Chloe. Sinuri niya ang buong mukha ni Reyna ngunit mukhang seryoso nga ito sa sinasabi nito. Mukhang hindi naman nagsisinungaling sa kanya si Reyna. Alam naman na niya dahil sa mga dokumento ni Reynang ninakaw niya na yun talaga ang pangarap ng dalaga. Ang makapunta sa Amerika at makilala ang tunay nitong ama. Bahala ka. Ang tanging naitugon niya na lang at saka na niya binuksan ang pintuan at dali-daling umalis ng silid. Kinabukasan, pinayagan na si Reyna ng doktor na makapag-discharge. Siya ang unang pinag-discharge ng doktor samantalang si Mother Bong kasalukuyang inoobserbahan muna ang kanyang kalagayan kaya mananatili pa siya sa ospital ng ilang araw. Bago umalis ng ospital, dumalaw muna si Reyna sa silid ni Mother Bong. Iha! Kumpara noon ay makikitaan na unti-unti nang bumabalik ang sigla ni Mother Bong. Mas okay na ito ngayon kumpara noon at wala nang bakas na kahit na anong pagpapanggap para itago ang totoo niyang iniinda. Maingat siyang niyakap ni Reyna. Namiss kita, Iha. Kumusta ka? Ikaw po ang dapat kong kumustahin. Ayos lang ako, Mother Bong. Umupo na ito sa may harapan niya. Samantalang si Chloe naman ay abala sa cellphone niya at hindi na lang pinansin ang presensya ni Reyna. Ay naku, ano ka ba? Hindi pa naman ako mamamatay, Iha. Masyado kayong OA. Makalabas lang ako sa ospital na to, naku. Balik alindog na ako. Napatawa na lang si Reyna dahil sa biro ni Mother Bong.
Kahit nakaratay sa kama at may nakakabit na swero sa kanya, hindi pa rin napipigilan itong magbiro na para bang maliit na bagay lang ang nangyari sa kanya. Subalit naiintindihan niya na gusto lang ni Mother Bong na pagaanin ang loob nila dahil ayaw nitong masyado silang nag-aalala sa kanya. Hinawakan ni Mother Bong ang kamay ni Reyna at gumuhit ang sinserong ngiti sa kanya. Salamat, Iha. Thank you sa pagiging kidney donor ko. Maluhaluhang sabi nito. Wala po yun, Mother Bong. Ngumiti na lang rin pabalik sa kanya si Reyna bilang tugon. Hindi mo naman kailangan gawin yun, Iha. Pero salamat. Tatanawin ko na malaking utang na loob yung ginawa mo para sa akin. Naku, Mother Bong. Sabi ko nga po, huwag niyo nang intindihin yun. Pagtanaw ko rin ang utang na loob yun sa inyo. Kayo po ang nagbago ng buhay ko kaya bukal sa loob ko ang pag-donate ng kidney sa inyo. Saad niya. Ganito na lang, kung gusto niyo po talagang bumawi sa akin, alagaan niyo ng mabuti ang sarili niyo. Iwasan niyo na ang pag-inom at sobrang stress, kung hindi, babawiin ko yung kidney ko sa inyo. Aba, ikaw na bata ka? Natututo ka na rin magbiro sa akin ngayon, ha? Sabay na nagtawanan sina Reyna at si Mother Bong. Dahil doon, nakaramdam kaagad ng pagkairita si Chloe kaya agad itong tumayo at padabog na umalis ng silid. Hindi naman yun pinansin ni Mother Bong at pinagpatuloy lang ang mahinang pagtawa. Ngunit si Reyna naman, pasimpleng sinundan lang ng tingin si Chloe. Sige, Mother Bong, mauna na po ako ha. Kailangan ko rin po kasing magpahinga. Oo naman, dear. Ano ka ba? Tugon sa kanya ni Mother Bong. Magpagaling po kayo ha. Bumeso pa siya kay Mother Bong bago tuluyang lumabas ng silid. Nang makalabas siya, naabutan niya si Chloe na nasa vending machine at mukhang nagbabalak na maghulog ng coins dito. Hinarap siya ni Chloe nang makuha na niya ang nahulog na canned coffee. Kailan mo ba balak sabihin sa kanya? Hindi ba sabi ko kapag magaling na talaga si Mother Bong? Sagot ni Reyna sa kanya. Huwag kang mag-alala. May isang salita naman ako. Bala ko talagang sabihin yun sa kanya. Humahanap lang ako ng magandang timing. Napairap na lang sa kanya si Chloe at sinadyang banggain pa ang balikat nito nang naglakad ito pabalik sa kwarto ni Mother Bong. Napailing na lang si Reyna at naglakad na palabas ng ospital. Nang makabalik na siya sa kanyang tinutuluyan, tinignan na niya ang lahat ng mga dokumentong kakailanganin niya. Nagawa niyang makumpleto ulit ito pagkatapos nitong mawala dahil kay Chloe. Dahil din sa pagsusumikap niya sa pagmomodelo, nagawa niyang makaipon ng sapat para sa paglipad sa Amerika. Hindi niya masabi na sapat ito. Kung tutuusin, sobra-sobra ang mga naipon niyang pera. Kaya malaki ang pasasalamat niya kay Mother Bong. Pagkatapos niyang makakuha ng tiket, inihanda niya na ang kanyang sarili upang masabi ang tungkol dito kay Mother Bong. Pinuntahan niya si Mother Bong sa bagong tayo nitong klinik. May mga ilang pang parte dito ang hindi pa tapos at kailangan pang ayusin ngunit open na ito para sa mga client. Tao po. Bati niya sa may labi at napansin niya ang pagkagulat ng isang staff. Kaagad siyang namukhaan nito. Miss Reyna? Hala! Reaksyon nito na para bang na-starstruck sa mukha ni Reyna. Hello po. Ngumiti si Reyna at magalang na yumuko sa kanya. Si Mother Bong po, may client po ba siya ngayon? Ay wala naman po. Pwede niyo po siyang puntahan sa office niya ngayon. Gusto niyo po bang samahan ko kayo? Ay nako, hindi na. Ayos lang ako. Thank you. Naglakad na si Reyna patungo sa office ni Mother Bong. Nang matagpuan niya na ang sarili sa harap ng pinto, maraan siyang kumatok at binuksan ito. O Iha, napadalaw ka! Ngumiti sa kanya si Reyna at umupo sa may harapan nito. Busy po ba kayo ngayon? Naku, hindi naman. Malakas ka sa akin, Iha, no? I can make time for you. Bumuntong hininga muna si Reyna bago nagsalita. Importante po kasi ang sasabihin ko ngayon. Sana po, wag sumama ang loob niyo sa akin. Bigla naman gumuhit ang pag-aalala sa mukha ni Mother Bong. O sige, ano ba yon, Iha? Magkukwit na po ako sa modeling kasi bala ko pong umalis na ng Pilipinas.
Bahagyang natigilan naman si Mother Bong dahil sa kanyang sinabi. Sa kabila ng nararamdaman niyang kaba, pinagpatuloy niya pa rin ang pagsasalita. Matagal ko na po talagang balak sabihin sa inyo to. Pero alam nyo na ho, marami pong nangyari. Ano po kasi, Pinisil-pisil pa ni Reyna ang kanyang daliri upang maibsan ang kanyang kaba. pangarap ko po talagang makalipad papuntang Amerika kasi mula pagkabata, matagal ko na pong gustong makilala ang totoong ama ko. Alam niyo naman po, di ba, na isang American yung tatay ko na nakabuntis sa nanay ko. Kaya, ayun po, nung nakaipon ako ng sapat, nakapagpasya na akong pupunta na agad doon. Naiyuko na lamang ni Reyna ang kanyang ulo pagkatapos niyang sabihin lahat ng gusto niya. Matagal na namagitan sa kanilang dalawang katahimikan. Ang tanging nangibabaw na lamang ay ang pagtunog ng aircon. Mas lalo tuloy kinabahan si Reyna sa magiging reaksyon ni Mother Bong dahil ang tagal nito bago nakapagsalita. Ano ka ba, Iha? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Labis na kinagulat naman ni Reyna nang marinig niya ang kalmadong tinig ni Mother Bong. Hindi kita pipigilan syempre. Kung tutuusin, magiging masaya pa ako para sa'yo na finally, magkakaroon ka ng chance na makilala ang biological father mo. At mas lalo ko pang kinakatuwa na isa ako sa naging tulay na magkatotoo ang matagal mo nang hinihiling mula pa nung bata ka. Napangiti na lang si Reyna sa kanya. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa labis na emosyon na kanyang nararamdaman. Niyakap na lamang siya ni Mother Bong upang pakalmahin ito. Pati si Mother Bong ay hindi na rin napigilang mapaluha dahil lilisa na pala ang isa sa mga taong itinuring niya na rin na parang anak. Basta tandaan mo ha, I'm happy for you. Pursue what you must pursue. Huwag mong kalimutan na pwede mo akong lapitan anytime or rather, tawagan kung gusto mo lang naman. Palagi akong willing na tulungan ka. Napatangu-tango na lang si Reyna at saka sila sabay na bumitaw ng yakap sa isa't isa. Oo naman po. Siyempre tatawagan ko kayo kapag nakarating na ako sa States. Mahinang tumawa si Reyna habang pinupunasan ang kanyang luha. Natawa rin tuloy si Mother Bong at pinunasan din ang mga luha niya sa kanyang mata. Nga pala, Tanong niya, kailan pala ang alis mo? Next week na po. nang mabalitaan ni Chloe mula sa mami niyang nasabi na ni Reyna na pupunta na ito ng Amerika at sa isang linggo na kaagad ang alis nito, nakaramdam naman siya ng sobrang tuwa dahil sa wakas, wala na sa landas nila si Reyna. Wala na siyang kakumpetensya sa atensyon at pagmamahal ni Mother Bong. Hindi niya na makikita ang nakakairitang mukha nito na laging nagpapasira ng araw niya. Oh, bakit kanina ka pa nakangiti dyan? Tanong sa kanya ni Mother Bong habang kumakain sila ng lunch sa mesa. Wala po. Umiling-iling na lang si Chloe habang kumakain. Anong oras ang uwian mo ngayon sa school? Mga 5 p.m. pa, Mami. Kaswal na sagot nito habang kumukuha ng ulam. Okay. Ingat ka sa pag-uwi mamaya ha. Huwag ka magpapalate. Paalala sa kanya ni Mother Bong habang sumisimsim ng kape. Hindi niyo naman kailangan mag-alala ng sobra sa akin, Mami. Kaya ko na ang sarili ko. Matanda na ako. Paano ko hindi mag-aalala sa'yo? Hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutang na-trap kayo ni Reyna habang nasusunog ang dati kong clinic. Ani Mother Bong habang nasa cellphone ng tingin at nagche-check ng schedule. Pasimpleng napairap na lang si Chloe dahil narinig na naman niya ang pangalan ni Reyna mula sa bibig ni Mother Bong. Malilate na ako. Aalis na ako, Mami. Hindi niya na hinintay ang pagtugon sa kanya ni Mother Bong at kinuha na lang ang kanyang bag. Dire-diretso siyang naglakad palabas ng kanilang bahay. Halos buong araw siyang nasa school. Marami siyang inahabol na schoolworks dahil ilang linggo rin siyang absent dahil nga ayaw niyang magpakita sa kahit na sinong tao sa nangyari sa kanyang mukha. Ngayon na lang siya uli naglakas ng loob na iharap ang mukha sa ibang tao. Hindi niya maiwasang makaramdam ng inis kapag napapansin niya kung paano siya tignan ng ibang tao. May ibang nandidiri, may iba naman na para bang hindi siya normal at ang pinakaayaw niya sa lahat ay yung kinaaawaan siya.
Minsan, napapatanong siya sa kanyang sarili kung ito rin ba ang naramdaman ni Reyna nung hindi pa inayos ni Mother Bong ang kanyang mukha. Ngayon ay ramdam niya kung gaano kababa ang tingin sa kanya ng mga tao dahil sa naging itsura niya. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, tapos na ang kanyang klase. Wala sa sariling naglalakad si Chloe nang makalabas na siya ng school. Dire-diretso siyang tumawid at wala sa sariling sumabay sa pagtawid ng ibang mga tao. Ngunit hindi niya namalaya na umilaw na pala ang red light at dumiretso pa rin siya sa paglalakad. Hindi niya napansin ang humaharurot na motor sa kanyang direksyon. Napasigaw ang mga tao pero huli na ang lahat nang mabundol siya nito. Tumumba ang rider kasama ng kanyang motor kaya nabasag ang side mirror at tumalsik ito sa mata ni Chloe. Chloe! Tawag sa kanya ni Mother Bong pagkatapos itong maisugod sa ospital. Nakabenda ang mga mata nito habang humihikbi. Chloe, anak. Mahinang sambit niya. Sesermon na sana niya ito, ngunit natigilan siya nang makita niya kung gaano kalungkot si Chloe. Sunog na nga ang mukha ko pagkatapos. Bulag pa ako. Bakit? Bakit kailangan mangyari pa to sa akin? Ayoko magmukhang kawawa. Ayoko magmukhang walang kwenta sa mga tao. Anak, hindi ka walang kwenta. Sino ba nagsabi sa'yo niyan? Niyakap niya na lang ang kanyang anak upang patahanin ito. Tama na, huwag ka nang umiyak. Kailangan mo na magpahinga. Sumapit na ang araw ng alis ni Reyna. Sa kasamaang palad, hindi siya maihahatid ni Mother Bong sa airport bago siya sumakay ng eroplano dahil kailangan nitong asikasuhin si Chloe. Mag-isa siyang bumiyahe sakay ng taxi patungo sa airport. Kuya, pwedeng dahan-dahan lang po tayo sa pagdadrive. Pasensya na po ha. Napaparanoid po kasi ako ngayon kasi may kakilala po akong ka-aksidente lang. Wala akong problema, ma'am. Umilaw na ang green light at humarurot na ang taxi. Nanlaki ang mga mata ni Reyna nang mapansin niya ang van na bigla na lang sumulpot sa ibang direksyon. Teka kuya! Napasigaw ng malakas si Reyna. Umalingaw ang tunog ng dalawang sasakyan na nagsalpukan. Kaagad nawala ng malay si Reyna at tumulo ang mga dugo mula sa kanyang ulo. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap ng magandang balita si Chloe. Mayroon na daw siyang eye donor kaya lubos siyang nagalak dahil akala niya matagal siyang mananatili sa miserable niyang buhay. Pagkatapos maisagawa ang operasyon, naging successful naman ito. Okay, pwede mo nang buksan ang mga mata mo, Miss Chloe. Saad sa kanya ng doktor. Pagkamulat ng mga mata ni Chloe, kaagad gumuhit ang malawak ng ngiti sa kanyang mukha. Napakurap-kurap pa siya para paniwalain ang sariling nakakakita na muli siya. Thank you, Doc. Pasasalamat sa kanya ni Mother Bong bago umalis ang doktor. Kumusta naman ang pakiramdam mo, anak? Masaya. Masaya ako, Mami. Nakangiting sagot nito. I'm so happy na nakakakita na ulit ako. Thank you sa naging eye donor ko at nagkaroon ako ng chance na makakita ulit. Mapait nang umiti si Mother Bong sa kanya. I'm sure yung eye donor mo, masayang-masaya siya para sa'yo. Napaka-pure at napaka-selfless nang nag-donate ng mata mo sa'yo. Dagdag pa niya. Tara, Bakit? Saan po tayo pupunta? magpapasalamat tayo sa eye donor mo. Nakarating silang dalawa sa isang libingan. Nang mapahinto silang dalawa pareho sa isang puntod, parang nabuhusan ng malamig na tubig si Chloe nang mabasa niya ang pangalan ni Reyna. Siya? Nanginig ang kanyang labi. Napatangu-tango si Mother Bong habang pinipigilan ang kanyang luha. Naaksidente siya habang papunta sa airport. Sinugod siya sa ICU dahil nakomatos siya. Nang magkamalay siya, hinabilin niya na kung hindi siya makakasurvive, i-donate sa'yo ang mga mata niya. Pero hindi niya rin kinaya at binawian din siya ng buhay. Ano? Bumuhos ang mga luha sa mga mata ni Chloe dahil sa mga nalaman niya. Hindi niya akalain na hanggang sa huling hininga nito,
Kapakanan niya ang iniisip ni Reyna. Napaka-selfless nga ng kanyang naging eye donor, gaya ng nabanggit sa kanya ni Mother Bong kanina. So, hindi natupad ang pangarap niya na makapunta ng Amerika? Naluluhang saad nito. Napaluhod na lamang ito sa puntod ni Reyna at hindi na napigilang umiyak. I'm sorry. I'm sorry, Reyna. Paulit-ulit siyang humingi ng tawa dito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na siya nito naririnig. I'm sorry kung palagi na lang masamang tao ang tingin ko sa'yo. Patawarin mo ko. Nang kumalma na si Chloe, patuloy pa rin ang pagtulo ng kanyang mga luha. Thank you for everything you've done, Reyna. Kay Mami, and then sa akin. Thank you so much. Saad niya sa pagitan ng paghikbi. If only I had a chance na makabawi ako, gagawin ko. Pero hindi na pwede. Reyna, anak. Madamdaming pagsambit ni Mother Bong sa pangalan nito. You are the most beautiful person I've ever known. I love you, anak. Matinding paghagulgol ni Mother Bong. Lumipas ang isang buwan, nagpatayo si Mother Bong at Reyna ng isang foundation para sa mga may physical deformities bilang tribute kay Reyna. Wakas! Hello po sa mga mahal kong taga-suporta. Hihilingin ko po sana na suportahan nyo rin ang isa ko pang channel, ang Dakilang Crisanto Horror Stories. Isa-shoutout ko rin po kayo ron. Shoutout po pala kay Susan Reterta, Ene Aidawan, Alaysa Barreta, Lynn Regencia Sales, Narciso Lavilla, Kwentong Puso PH, Maridin Leonardo, Teresita Grefaldo, Lua Tailoring Shop, Sunny Boy Mondragon, Lolito Sombrillo, Rizalyn de Guzman, Maria Angelica Gravides, Rachel Claros, Freddy Demilio, Michelle Gimbo ng Hong Kong, Nenita Tumambing, Estrelita Manginsay ng Tagbilaran City, Cristina Ruby Veroy ng Makati City, Soledad Di Mabini, Eliza Eusebio ng San Diego, California, USA, Tita Tero ng Liloan, Southern Leyte, Region 8, Michelle Mondejar, Wenny Lumawag, Tony Mark de Tyson, Mona Lisa Castro, Bonifacio Quizon, Julia M8D6C, Lea Sanchez, Apolonia Makiling, Noemi Lorenzo ng Canada, Jennifer Sacris, Lourdes Banog ng Hong Kong, Teodora Huelgas mula sa Qatar na taga Paete, Laguna, Legi Q2HD, Rebecca Alolor, Juanita Pascual ng Germany, Olivia Dali, Melanie Sena de Mapilis mula sa Immaculate Conception Chapel ng Saimsim, Calamba, Laguna, Dario Cipriano, Emily Passion ng Kabagan, Isabela, Maribel Macaraig, Cecily Winnick, Rodela Agustin at Del Vlogs Agustin, Michelle Bancuya at Dominga ng Giginto, Bulacan, Francisca ng Tagbilaran, Bernabe Valmera, Kikay Kulit at Jen Esto ng Hong Kong, Marilu Razon, Teresa Balino, Peris TV 1199, Helen Ingram, Umamdam Bukani, MC Bernarte, Virginia Mambahin, Marife Pagkalinawan, Maridin Leonardo ng California, USA, Curlets, Bennett, OFW 6951, Alberto Bobis, Marife Gonzalez ng Israel, Gina Burak, Evelyn PH Amor, OFW Qatar 2408, Angelo Austria, Perny de la Cruz, Lucille de Lima ng New Era, Dasmariñas, Cavite, Merly, Donna Palmares, Koji, Levidio, Remia Campbell Clarito ng Hong Kong, Roda Alvarez ng Valderrama, Antique, Helen Evora Abe, Pilar Masa, Amparo Prudente, Jane Gilea, Eva Calamba, Alma Macabe, Noris Salutan, Maria Aurora Guaso ng Bicol Albay, Alexto at JJ ng Madilay, Tanay Rizal, Raquel Hazigawa, Lorena Morate, Alma Rosales, Lori Rebong ng Hong Kong, Leonisa Cobo, Mary Grace Gonzales, Jane ng Marabut Samar, Maridel Cagbabanwa ng Hong Kong, Danilo Salgado ng Quezon Province, Abarintos Mendoza ng Italy, Monet Rosillo, MBG Vlog, Mark Kiven Gubanong, Lydia Espiridion, Bel Hipolito,
Luz Porras, Erlinda Dabu, Enosep Wrights, Linda Fulion ng Humalig, Quezon. Maraming salamat po ulit at pagpalain kayo ng puong may kapal.